Si Kikuro ang pinakamalakas na adventurer na gustong magretiro at magkaroon ng normal na buhay. Para makamit ang kanyang kalayaan, kinailangan niyang sanayin ang 5 mahiwagang babae upang maging kahalili niya. Ngunit nang silang lahat ay naging mga walang kwentang babae, siya na lang ang nagsanay sa kanila. Nagsimula ang lahat sa isang araw nang sabihin ni Kikuro sa opisyal ng guild na si Enyumi na gusto na niyang umalis sa kanyang trabaho dahil napagtanto niyang sinasayang niya ang kanyang pagsasanay sa kabataan, at pakikipaglaban sa mga halimaw tulad ng ibang MC gayong dapat ay nanliligaw siya ng mga babae tulad ng lahat ng kanyang mga kaedad. Dahil siya ang pinakamalakas na mangangaso sa bayan, tinukso siya ni Enyumi na manatili sa pamamagitan ng pangakong ipapakilala siya sa isang cute na bagong recruit. Nang sandaling iyon, dumating ang isang babae na may kulay lilang buhok na may sobrang palaman sa tamang lugar at nagpakilala bilang si Hitamo, ang bagong recruit sa larangan ng martial arts. Nabighani si Kikuro sa kanya dahil hindi pa siya nakakita ng martial artist noon. Kaya, hiniling ni Enyumi kay Kikuro na tapusin ang kanyang unang quest kasama niya, at pumayag siya. Habang nakatitig siya kay Hitamo, inakala ni Enyumi na may gusto ito sa kanya, ngunit palihim na pinaplano ni Kikuro na palitan siya nito kung sapat ang lakas nito. Pagdating nila sa kagubatan, ipinaalam ni Hitamo kay Kikuro na may ilang slime na papalapit sa kanila, at humanga si Kikuro na nakakakita siya ng mga halimaw mula sa malayo salamat sa kanyang human-beast genetics. Gayunpaman, umalis ang babae sa kanilang pinagtataguan at yumuko sa mga slime habang ipinapaliwanag na ito ang tamang paraan upang magsimula ng isang labanan sa martial arts. Sinabihan siya ni Kikuro na tumingin sa unahan, ngunit hindi siya nakinig. Kaya, inatake siya ng mga slime at ginamit ang lahat ng mga lihim na pamamaraan sa kanyang mga sensitibong bahagi. Inilagay nito si Kikuro sa isang mahirap na sitwasyon dahil kailangan niyang hawakan ang kanyang partner upang iligtas ito, ngunit pumayag ito, kaya kinuha niya ang mga slime mula sa kanya. Habang tinatapos ang mga slime, ipinaliwanag niya sa kanya na ang pinakamahusay na paraan upang tapusin ang mga slime ay ang pagtusok sa kanilang mga core. Gayunpaman, nang tanungin niya kung mayroon siyang sandata, inangkin niya na ang katawan niya ay sandata niya, ngunit nakita ito ni Kikuro na katawa-tawa dahil hindi niya man lang maprotektahan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na may isa pang halimaw sa unahan, kaya't napanatag siya sa katotohanan na kahit papaano ay mahusay ang kanyang kakayahang mag-recon. Habang naglalakad patungo sa halimaw, ipinaliwanag ni Kikuro kay Hitamo na ang kanyang direktang estilo ng pakikipaglaban bilang martial artist ay walang silbi sa kagubatan, at ang pinakamabuti ay maingat na obserbahan ang mga halimaw at tambangan sila. Ngunit nagreklamo si Hitamo na hindi patas dahil ang mga martial artist ay sinanay na lumaban ng harapan ng walang mga murang trick. Di nagtagal pagkatapos, nakatagpo sila ng isang malaking oso at hiniling ni Kikuro kay Hitamo na magtago bilang backup habang ginagawa niya ang unang atake. Kaya, nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Gayunpaman, agad siyang nakita ng oso, at sinubukan niyang harapin ito ng harapan, ngunit inilagay siya ng oso sa pinakamatinding pagsuko na maiisip. Nang makita ito, napagtanto ni Kikuro na kabaligtaran pala siya niya dahil kasing dami ng basang damit ang dami ng brain cells niya. Ngunit matapos tapusin ang oso gamit ang isang pana, naramdaman niyang mahusay ang ginawa nitong pain. Di nagtagal, bumalik sila sa guild kung saan ipinaliwanag ni Kikuro kay Enyumi na plano niyang mamuhay ng masaya sa campus pagkatapos niyang umalis sa trabaho. Ngunit kailangan muna niyang makahanap ng isang mahusay na kahalili upang maging ligtas ang lungsod. Dahil hindi angkop si Hitamo para sa gawain, ipinakilala siya ni Enyumi sa isa pang bagong recruit na nagngangalang Maidina. Ngunit iniisip ni Kikuro kung kaya niyang lumaban dahil isa lamang siyang loli. Gayunpaman, sinabi ni Maidina na ayaw niyang makipagtulungan sa isang maruming talunan. Ngunit sinabi ni Kikuro na wala siyang interes sa isang washboard na gawa ng tao, na ikinagalit niya ng husto kaya't binatukan niya ito sa ulo gamit ang kanyang sandata. Pagkalipas ng ilang sandali, ang tatlo ay nagsama-sama sa kanilang unang quest, at di nagtagal ay nakatagpo sila ng isang slime. Kaya, pinapunta ni Kikuro si Hitamo upang salakayin ang slime habang siya at si Maidina ay nagbabantay sa mga palumpong. Gayunpaman, ginawa ng babae ang parehong pagkakamali na nagawa niya noong nakaraang araw, at sinimulan siyang atakehin ng slime. Habang nahihirapan si Hitamo sa slime, nais tumulong ni Maidina,
ngunit pinigilan siya ni Kikuro at ipinaliwanag na nagpa siya siyang maging mas mahinahon kaysa noong nakaraang araw upang mas maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, ang babae ay muling naapektuhan ng mga slime. Kaya, sa wakas ay humakbang siya at iniligtas siya mula sa mga slime. Pagkatapos, pinagaling ni Maydina si Hitamo mula sa kanyang mga pinsala, at nagulat si Kikuro sa kung gaano kabilis siyang gumaling. Kaya, ipinaliwanag niya na isa siyang mahiwagang prodigy na kapantay ng ibang S-rank. Bigla, dumating ang isang mega slime, at ipinaalam sa kanila ni Kikuro na mahirap tamaan ang core dahil sa laki nito. Kaya, nag-activate si Hitamo ng isang martial arts move, na nagpapalakas sa kanyang atake nang gumanti siya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng slime at inatake si Maydina, ngunit iniligtas siya ni Kikuro mula sa pagkahulog. Matapos umalis ang slime, napagtanto ni Kikuro na ang kanyang mga plano sa pagre-retiro ay nasa putik dahil wala siyang karanasan sa pamumuno sa mga grupo at kailangan na niyang sanayin ang dalawang taong may sira-sirang ulo. Pagkalipas ng ilang araw, isang lalaking nagngangalang Willie ang dumating sa Guildhall at nagpasalamat kay Enyumi sa kanyang tulong at sinabi niya sa kanya na maaari siyang pumunta anumang oras. Pinanood sila ni Kikuro dahil alam niyang si Willie ay isa sa kanyang mga tagapagturo na magre-retiro upang kunin ang sakahan ng mansanas ng kanyang pamilya. Tinapik ni Willie ang ulo ni Kikuro habang tinitiyak sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil siya na ang alas ng bayan ngayon. Pakiramdam niya ay nalulungkot si Kikuro sa kanyang pag-alis, ngunit ang totoo ay naiinis si Kikuro dahil ang pagre-retiro ng pangunahing mangangaso ay nangangahulugan na hindi na siya maaaring magretiro. Pagkalipas ng ilang oras, nalulungkot pa rin si Kikuro sa pag-alis ni Willie. Kaya, pinasaya siya ni Enyumi sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya na mayroon siyang 2 bagong recruit na sasali sa kanyang grupo. Gayunpaman, binanggit niya na pareho silang mga babae, na lalong nagpainis sa kanya, ngunit nasa sabik si Hitamo na magkakaroon siya ng mas maraming kaibigan. Isiniwalat ni Enyumi na ang 2 miyembro ay isang kabalyero at isang itim na mangkukulam, at ito ay naging dahilan upang biglang maging interesado si Kikuro sa kanila dahil alam niyang pareho silang napakalakas na trabaho. Nang sandaling iyon, isang babae ang pumasok at natulog sa kanilang mesa, at ipinakilala siya ni Enyumi bilang si Danner, ang itim na mangkukulam. Ngunit nag-aalala si Kikuro dahil wala siyang ipinapakitang motibasyon na gumawa ng kahit ano. Inaangkin ni Enyumi na si Danner ay may nag-aalab na pagkahilig, ngunit pinatunayan ni Danner na mali siya sa pamamagitan ng tahasang pagsasabi na ayaw niyang magtrabaho. Nang marinig ito, nagpa siya si Kikuro na iwan siya dahil wala siyang oras para sanayin ang mga baguhang walang gana. Ngunit hinayla siya ni Danner pabalik at hiniling na hayaan siyang magtrabaho kasama nila dahil kailangan niyang kumita. Di nagtagal, nakarating sila sa kagubatan at napagtanto ni Kikuro na ang kanyang kasalukuyang koponan ay mas mahina kaysa sa Natalong Spears. Kaya, nakaisip siya ng isang pormasayon na makakatulong sa kanila sa labanan. Nang magtanong si Hitamo tungkol kay Maydina, ipinaliwanag ni Kikuro na nag-aral siya at medyo pagod pa rin siya pagkatapos ng quest noong nakaraang araw. Gayunpaman, si Hitomi ay sumisikat pa rin ng may kumpiyansa matapos magtrabaho ng 3 araw ng sunod-sunod at napagtanto ni Kikuro na ito ay dahil sa kanyang likas na kakayahan bilang isang human beast. Bigla siyang niyakap ni Danner mula sa likuran at sinimulang purihin siya dahil sa pagiging masayahin at masigla. Pagkatapos lang, naramdaman ni Hitamo na may halimaw sa malapit, kaya sinabihan niya si Kikuro na magpahinga habang humaharap siya rito at nangakong gagawin ang kanyang makakaya upang matugunan ang mga inaasahan. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, napahawak siya ng halimaw sa isang baligtad na patihaya habang tinatrato ang kanyang mukha na parang ice cream bar. Kaya, tinawag ni Kikuro si Danner para lumaban ngunit nakita niya itong bumagsak dahil sa pagod. Nagulat si Kikuro na mas mahina ang kanyang tibay kaysa kay Maydina. Kaya, ipinaliwanag niya na ang mga itim na mangkukulam ay karaniwang nasa loob ng bahay buong taon at nag-aaral ng mabuti. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ang oso ay malapit nang nakawin ang Vicard ni Hitamo, kaya iniligtas siya ni Kikuro. Humingi ng tawad si Hitamo sa pagiging walang silbi, ngunit pinagalitan niya ito, sinabing hindi na niya dapat subukang bantayan ito kung hindi man lang niya kayang alagaan ng maayos ang kanyang sarili. Ito ay nagparamdam sa kanya ng sama ng loob, kaya tinapik niya ito sa ulo habang sinasabihan siyang mas alagaan ang kanyang sarili dahil nagmamalasakit ito sa kanya.
At ito ang nagpamula sa kanya hanggang sa masira ni Danner ang kanilang romantikong sandali. Sinabihan ni Kikuro si Danner na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay tungkol sa lungga ng mga halimaw sa likuran niya. Ngunit bigla, may ilang halimaw na kuneho na tumalon palabas ng lungga. Sinimulan silang lapitan ni Hitamo, akala niya'y malalambot silang nilalang, ngunit biglang tinusok siya ng isa sa mga kuneho sa tiyan. At ipinaliwanag ni Kikuro na sila ay talagang mabibilis at malalakas na nilalang sa kabila ng kanilang mga cute na hitsura. Habang binubugbog ng mga kuneho si Hitamo, naisip ni Kikuro kung ganoon ba sila naiinis dahil sinakop ng oso ang lugar sa paligid ng kanilang lungga. Nagsimulang tapakan ng mga kuneho sa harap ni Danner ang lupa, ngunit ayaw silang labanan ni Danner dahil dati siyang nag-aalaga ng mga kuneho ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, biglang sinuntok siya ng isang kuneho sa mukha, at ito ang nagpagalit sa kanya kaya't ginamit niya ang kanyang madilim na mahika, ngunit naiwasan ng mga kuneho ang lahat ng kanyang mga tama ng kidlat. Habang pinapanood ito, napansin ni Kikuro na mabagal ang kanyang reaksyon, kahit na perpekto ang kanyang kapangyarihan, at hiniling niya rito na makipaglaban sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Kikuro na hulaan ang mga galaw ng kalaban bago subukang muli. Nagulat siya rito, kaya ipinaliwanag niya na inaalagaan niya ang mga baguhan dahil naghahanap siya ng kahalili na magbibigay daan sa kanya na mabuhay ang buhay rom-com na lagi niyang pinapangarap. Nang marinig ito, naisip ni Danner na isa lamang itong egoista, at lumingon siya upang humingi ng tulong kay Hitamo, ngunit nakita niyang pinagpipistahan pala ng mga kuneho ang kanyang mga asset. Napansin niya na si Kikuro ay nanginginig sa sulok na parang isang zombie na wala sa sarili. Kaya, hiniling niya rito na tulungan siya kung nag-aalala ito, ngunit ipinaliwanag nito na kailangan niyang gumaling ng mag-isa. Bigla, may mga kuneho na umatake sa kanya at sinubukan niyang lumaban, ngunit natalo siya ng mga kuneho at kinain ang kanyang puding sa tabi ni Hitamo. Nagpa siya si Kikuro na makialam, ngunit biglang naging Super Saiyan si Danner at nagpakawala ng isang malakas na spell na nagpatama sa kanyang mga kasamahan sa koponan sa halip na sa mga kuneho. Pagbalik nila sa Ground Guild Hall, sinisi ni Danner si Kikuro sa hindi pagtulong sa kanila. Ngunit biglang, dumating ang isang kabalyero na nagngangalang Hana at nagpakilala bilang matandang kaibigan ni Danner. Tiniyak ni Danner kay Kikuro na ang husay ni Hana sa pakikipaglaban ay tunay. At inaangkin ni Hana na wala siyang kapantay pagdating sa malapitang labanan. Nang marinig ito, nagdiwang si Kikuro dahil pakiramdam niya ay malapit na ang kanyang pagre-retiro. Maya-maya, isiniwalat ni Hana sa pamamagitan ng isang patalastas sa telebisyon na siya ang tagapamahala ng isang kumpanya ng kagamitan na tinatawag na Nagen Sports. At ikinagulat ito ng lahat. Hiniling niya sa kanila na tretuhin siya bilang kapantay. Ngunit nang makalabas sila ng silid, isang buong hukbo ng mga lalaki ang sumalubong kay Hana. Habang papunta sila sa kanilang misyon, hiniling ng mga gwardya ni Hana kay Kikuro na alagaan si Hana dahil may nakatagong bahagi niya. Nang pumasok sila sa kagubatan, sinubukan ni Kikuro na tawagan si Danner para tanungin siya, ngunit nakita niya na hindi ito pumasok sa trabaho para maglaro ng mga video game, at nagmakaawa si Hana na patawarin siya. Di nagtagal, nakakita sila ng ilang slime, at sinubukan silang atakihin ni Hitamo, ngunit mabilis silang sinira ni Kikuro upang maiwasan ang isa pang eksena sa kanya. Nang sandaling iyon, isang higanteng baboy ramo ang sumugod sa kanila, ngunit pinabagsak ito ni Hana gamit ang isang iglap, dahilan para purihin siya ni Hitamo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hitamo sa kanila na may paparating na grupo ng mga boar, at sinubukan nilang lahat na tumakas, ngunit nadulas at natamba si Hitamo sa isang lugar kung saan siya napapalibutan ng mga boars. Tumayo siya, nilalayo na lumaban, ngunit nagsimulang magpista ang mga boar sa kanyang mga asset. Kaya, nagpa siya si Hana na gumamit ng isang kasanayan na tinatawag na frenzy, na nagpapalit ng katwiran para sa kapangyarihan. Gayunpaman, nang ma-activate niya ito, nagsimula siyang kumilos ng mas talunan kaysa kay Hitamo, ngunit nagawa pa rin niyang sirain ang mga kalaban. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang baluti at sinimulang saluhin si Kikuro gamit ang kanyang napakalaking mga plot armor hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang bumalik sila sa guild hall, sinabi ni Kikuro kay Enyumi na si Hana ang gumawa ng halos lahat ng trabaho noong kanilang laban, at nagmakaawa siya kay Kikuro na kalimutan ang kanyang ligaw na panig, na nasaksihan nito.
Habang nag-iisip si Kikuro tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, dumating ang mga gwardya ni Hana at pinilit siyang makipagtulungan kay Hana, ngunit nadismaya siya nang mapagtanto niyang wala siyang nakuha sa pagsasanay sa kanyang apat na bagong recruit. Pagkalipas ng ilang araw, si Hitamo ay nasa kagubatan at kinakain ng isang halimaw sa puno habang pinapanood ng kanyang mga kasama. At inutusan ni Kikuro si Danner na pigilan ang halimaw sa puno gamit ang mahika ng pagyayelo, ngunit nakita niyang nahuli rin siya ng mga baging nito. Nang makita ito, nagalit si Hana at pinaandar ang kanyang frenzy mode, ngunit muling nagulo ang kanyang utak. Kaya, natarante si Kikuro. Pagkalipas ng ilang oras, nakatagpo ni Kikuro ang mga babae sa guild at pinagalitan sila dahil sila ay isang grupo ng mga talunan. At sinubukan ni Maydina na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing isa siyang manggagamot, ngunit pinatahimik siya ni Kikuro sa pamamagitan ng pagbabanta na pag-alitan siya para sa buong grupo. Inaangkin ni Hana na mahusay siyang lumalaban sa mga halimaw, ngunit nagreklamo si Kikuro na mas marami siyang nagagawang mali kaysa sa mga halimaw kapag nasa larangan ng digmaan siya. Upang ipagtanggol ang sarili, nagsinungaling si Danner na nanghihina ang kanyang mga binti habang nakikipaglaban sa mga halimaw dahil sa takot. Ngunit itinuro ni Kikuro na hindi siya ganoon kasensitibo. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Hitamo sa paghila sa lahat at nangakong mas gagaling pa kinabukasan, ngunit ipinaalam sa kanya ni Kikuro na ang susunod na araw ay isang araw na walang pasok at sinabihan siyang magpahinga sa pagkakataong ito dahil 5 araw na siyang nakikipaglaban ng sunod-sunod. Pagkatapos ay inirekomenda niya na maglaro silang lahat sa isang lugar at naisip ni Hana na magandang ideya para sa kanila na magbuklod. Kaya, sumang-ayon ang iba. Kinabukasan, naglakad si Hana sa bayan habang ang lahat ng mga talunan sa paligid ay nakatitig sa kanyang mga tumatalbog na aset at kalaunan ay nakita niya si Hitamo, na pumupuri sa kanyang eleganteng damit. Tinanong ni Hana kung bakit siya nakasuot ng bukas na damit, kaya ipinaliwanag ni Hitamo na karaniwang isinusuot ng mga tao ang mga damit na iyon para sa mga esports kung saan siya nanggaling dahil mura at madaling palitan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na iyon lang ang mayroon siya sa kanyang aparador. Kaya nagpa siya si Hana na bibili sila ng damit sa araw na iyon, na lalong nagpa-excite sa kanya. Tinanong ni Hana kung siya ay taga-lalawigan ng Gur, ngunit isiniwalat niya na siya ay nakatira mag-isa sa lalawigan ng Buro, na nagpaisip kay Hana na siya ay isang malakas at malayang babae. Pagdating ni Danner, una siyang nagreklamo na hindi siya nababagay sa kanilang asset staring contest, ngunit pinuri ni Hitamo ang damit na binili sa Shapey na suot niya. Gayunpaman, sinabi ni Danner na ang kasuotan ni Hitamo ay masyadong kakaiba. Kaya, ipinakita ni Hitamo sa kanya na nakasulat ang pangalan niya sa plot area ng kanyang kasuotan para masigurong hindi niya ito mawawala. Bigla, dumating si Maydina kasama ang 2 pang babae na nakauniporme at ipinaliwanag sa kanila na walang dapat ipag-alala dahil normal lang ang kanilang pagsasama-sama. Binalaan nila siya na kumilos ng may pag-iingat at umalis. At nakahinga ng maluwag si Maydina na sa wakas ay pinayagan na siya ng mga estudyanteng babae sa konseho. Habang naglalakad ng magkasama, sinimulan ni Danner at Hitamo na kulitin si Maydina sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang anghel gaya ng tawag sa kanya ng 2 pang babae. Kaya, sinimulan din niya silang sigawan. Gayunpaman, inilagay siya ni Danner sa unahan ng pila para maglakad sila ayon sa laki ng kanilang plot armor. Sa Guildhall, inabutan ni Enyumi si Kikuro ng isang dokumento na nagpapakita na 17 lalaking gwardya at 9 na babaeng gwardya ang nasawi sa probinsya sa nakalipas na buwan. Sinabi niya na hindi siya sigurado sa mga babaeng nasawi dahil ang mga halimaw sa kagubatan ay may kakaibang paraan ng pakikipaglaban sa mga babae at lalo silang nahuhumaling kay Hitamo sa kakaibang paraan. Habang inilalarawan niya ang pag-atake ng mga halimaw, natarante si Enyumi at ipinaliwanag na ang mga halimaw ay karaniwang umaatake sa mga tao upang makakuha ng mana mula sa kanilang laman at mga likido sa katawan. Nang marinig ito, napagtanto ni Kikuro na pinapanatili ng mga halimaw na buhay si Hitamo dahil mayroon siyang mas pinong mana kaysa sa karamihan ng ibang tao at ayaw nilang tapusin ang lahat sa isa. Ngunit nagpasya siyang huwag pabayaan ang panganib ng kasawian. Habang nag-iisip siya, tumawa si Enyumi at sinabing nag-aalala siya para sa mga babae, at inamin niya na kinukontra niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aalala sa kanila kung kailan dapat siyang magpahinga. Samantala,
Ang mga babae ay nagpapahinga sa isang restaurant na nagsasaya ng ilang matatamis, at hiniling ni Danner sa mga babae na pag-usapan ang kanilang mga buhay pag-ibig. Gayunpaman, isiniwalat ni Danner na wala siyang kwento ng pag-ibig dahil mahigpit ang kanyang mga magulang, at kahit sa sandaling iyon, binabantayan siya ng ilang mga nakabalat kayong especially iyan na ipinadala ng kanyang mga magulang. Inaangkin din ni Maydina na wala siyang karelasyon dahil sa kanyang posisyon. At dagdag pa ni Hitamo na ang sarili niyang mga araw ay puno rin ng pagsasanay. Inamin ni Danner na pareho sila ng sitwasyon dahil isa siyang introvert, at iminungkahi niya na maaaring makipag-date si Kikuro sa isa sa kanila, ngunit namula silang lahat dahil dito. Pagkatapos ay tinawagan niya si Kikuro at tinanong kung sino sa kanila ang gusto niyang makadate, ngunit winasak ni Kikuro ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng pagpili kay Enyumi ng walang pag-aalinlangan, at napagtanto nila na hindi nila siya kayang kalabanan. Pagkatapos ng kanilang hapunan, naglakad si Hitamo sa tabi ng kalsada, masaya na nagsaya siya kasama ang mga babae, at nagpasya siyang lumabas kasama si Kikuro sa susunod. Naramdaman niya si Kikuro sa daan sa ibaba, kaya nagmadali siyang salubungin ito, ngunit natamba at bumagsak ang asit niya ng diretso sa mukha nito. Nagsimulang manginig ang katawan nito dahil sa sobrang pagpukaw, ngunit napansin ni Kikuro na mas nakakaakit ang amoy ng pancake nito kaysa sa bagong lutong apple pie. Gayunpaman, nagsimulang makaramdam ng saya ang katawan nito, at napaisip siya kung ang mana ba ang sanhi nito. Ngunit tinanong ni Hitamo kung may dala siyang kutsilyo, kaya napagtanto niya na tinutusok ng Excalibur nito ang ulo nito. Habang sinusubukan niyang igalaw ito, biglang kinuhanan sila ni Danner ng litrato habang nataranta ang ibang mga babae, at sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit nagbanta itong ipapasa ang litrato sa korte. Kinabukasan, humingi ng tawad si Enyumi sa kanyang kasamahan, si Esin, dahil ginawa nitong handa ang kanyang hapunan para sa araw na iyon, ngunit sinabi ni Esin na ayos lang ito at nagpaalam na. Di nagtagal, sumama si Enyumi kay Kikuro sa kagubatan dahil gusto niyang imbestigahan ang pag-uugali ng halimaw na sinabi niya sa kanya, ngunit nag-aalala si Hitamo na hindi pinapayagan si Enyumi sa danger zone. Kaya, ipinaliwanag niya na ayos lang basta may permit siya. Isiniwalat ni Enyumi na karaniwan niyang hinihiling kay Kikuro na samahan siya sa mga ecological survey at maaari siyang gumamit ng simpleng defensive magic. Kaya, ipinaalam ni Kikuro kay Hitamo na ang kanyang trabaho ay ilayo sila sa mas malalakas na halimaw at labanan ang mas mahihina. Habang magkasamang ginalugad ang kagubatan, tinanong ni Enyumi si Kikuro kung paano nila iimbestigahan ang mga halimaw. Kaya, ipinaliwanag niya na matatalo lang siya sa isang halimaw at aasa rin pagkatapos gaya ng dati. Dahil dito, napagpasyahan niya na walang silbi si Hitamo sa kanya, ngunit sinabi ni Kikuro na siya ang pinakamahusay na kapareha para sa kanya halos araw-araw dahil siya ang nagsisilbing personal niyang observation hockey. Bigla, nahulog si Hitamo sa isang butas at biglang inatake siya ng isang ahas, kaya't nakipagbuno siya palayo dito. Ipinaalam sa kanya ni Kikuro na ang ahas ay hindi makamandag, ngunit sinimulang paglaruan ng ahas ang kanyang katawan. Kaya, hiniling ni Enyumi kay Kikuro na tulungan siya. Habang lumalayo siya upang tulungan siya, isa pang ahas ang umatake kay Enyumi at pinunit ang kanyang damit upang ipakita ang mga sandata ng malawakang pagkawasak sa kanyang asset, na ikinagulat ni Kikuro. Pagkatapos ay nagsimulang magpista ang mga ahas sa kanyang mga plot armor habang pinapanood ni Kikuro na parang isang tipikal na talunan, at nagmakaawa siya rito na tumulong. Kaya, winasak niya ang ahas at tinulungan siyang tanggalin ito sa kanyang katawan. Pagkatapos, nag-alala sila kay Hitamo, na malapit nang sumabog, kaya tinulungan din nila siya. Pagbalik nila sa guild, ipinakilala ni Enyumi si Esin bilang kanyang anak, at niyakap siya ni Esin. Pagkalipas ng ilang araw, nagsagawa ang guild ng isang medikal na pagsusuri, na karaniwang ginagawa nila sa simula ng bawat taon, at isinuot muli ni Kikuro ang kanyang damit dahil tapos na ang kanyang pagsusuri. Bigla, nagsimulang mataranta ang nurse dahil sa pagkawala ng doktor, at nag-isip siya ng gagawin hanggang sa makita niya si Kikuro na nakatayo sa loob. Hiniling ng nurse na si Miso sa kanya na maging kapalit na doktor at ipinaliwanag ang listahan ng mga pangalan na mayroon sila, ngunit ang pinakabago dahil mayroon pa silang 4 na pasyente na susuriin, ngunit hindi niya matawagan ang doktor dahil wala siyang telepono.
Hiniling ni Kikuro kay Miso na gawin na lang ang trabaho ng doktor dahil mas marami na siyang alam, ngunit ipinaliwanag niya na hindi kasya ang kanyang pagod na katawan sa Amerikana ng doktor at nagsimulang umiyak habang nagmamakaawa sa kanya na tulungan siya upang hindi siya matanggal sa trabaho. Pagkatapos ay itinuro niya na makikilala siya ng mga examinee dahil lahat sila ay mga gwardya, ngunit iminungkahi niya na magsuot ng face mask at takpan ang kanyang mukha ng benda. Nang matapos na ang makeover ng doktor, kamukha na ni Kikuro ang mommy at nagreklamo siya na hindi siya pamilyar sa lahat ng teknikal na bagay, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala dahil ang mga natitirang examinee ay mga kabataan na walang malubhang sakit. Nang marinig ito, nagsimulang maghinala si Kikuro sa apat na examinee na ito, at ang kanyang mga kinatatakutan ay naging katotohanan ng ibunyag nila na sila ang apat na miyembro ng kanyang grupo. Upang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, binigyan ni Kikuro ang kanyang sarili ng malamig na pangalan na Dr. Murdir, ngunit agad siyang natarante nang makita niya ang kagamitan sa pagsusuri ng wiwi. Kaya, tiniyak sa kanya ni Miso na hahawakan niya ang bahaging iyon. Sa panahon ng check-up, matagumpay na nasukat ni Hitamo ang taas at bigat ng mga babae, at dinala sila ni Miso sa isang hiwalay na silid upang sukatin ang kanilang mga sukat ng aset, na nagpagon sa kanyang pakiramdam. Gayunpaman, narinig niya si Miso na natarante dahil sa katotohanan na ang mga aset ni Hana ay 110 sa timangan, at nagsimulang mag-isip din ang kanyang utak. Pagkatapos ng pagsukat, dumating si Miso upang sabihin sa kanya na oras na para suriin ang tibok ng puso ni Hana. At napagtanto niya na mapapahamak siya kung kikilos siya sa paraang magdudulot ng kainahinala sa kanila. Kaya, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makita at mapansin ito habang sinasabihan siyang tanggalin ang kanyang mga plot cover. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Miso na balak lang nitong buksan ang katawan ng kanyang damit. Kaya, binago niya ang kanyang mga salita. Bigla, inalis ni Hana ang buong takip upang ilabas ang kanyang napakalaking tangke ng aset sa kanilang buong kaluwalhatian. At ang lugar na ito ay diretsyong nagpadala sa isip ni Kikuro sa kalawakan. Nang sabihin sa kanya ni Miso na suriin siya, kinuha niya ang isteskopyo, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay dahil alam niyang lilipulin siya ng mga gwardya ni Hana gamit ang mga kung fu moves kung malalaman nila ang kanyang gagawin. Natapos niyang ilagay ang isteskopyo sa isa sa kanyang mga aset. Kaya, ipinaalam sa kanya ni Miso na ilalagay niya ito sa ilalim ng kanyang aset. Habang sinusuri niya siya, ang kanyang maliit na utak ay nag-overheat, ngunit kalaunan ay natapos siya, at ang susunod na tao sa listahan ay nagpakita na siya ay si Danner. Nang buksan niya ang kanyang maliit na pakete, muling nabaliw si Kikuro nang mapagtanto niya na siya ay isang talagang magandang dalaga. Pagkatapos ng kanyang check-up, dumating si Maidina upang suriin, ngunit sa halip ay tiningnan siya ni Kikuro dahil ayaw niyang muling matrigger ang kanyang launcher. Nang tanungin siya ni Miso tungkol dito, ipinaliwanag niya na nababagabag siya sa pasa sa ibabang bahagi ng likod nito. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay isang selyo na ibinigay sa kanya upang magamit niya ang puting mahika. Pagkatapos ay pumasok siya sa paboritong posisyon ni Kikuro upang masuri niya ng maayos ang kanyang likod. Ngunit nang simulan niya itong suriin, ang mga kamay nito ay nagsimulang manginig sa sobrang bilis, na nagpang-inag sa buong katawan niya. Pagkatapos, pumasok si Hitamo para sa kanyang pagsusuri, at nakahinga ng maluwag si Kikuro na siya ang huling tao dahil sanay na siyang makita siyang nasa mga baliw na posisyon. Ngunit bigla siyang nagsimulang umakto na nahihiya. Habang binubuksan niya ang kanyang mga pakete ng aset, natarante si Kikuro habang nagtataka siya kung bakit siya, sa lahat ng tao, ay biglang kumikilos na parang isang prinsesa ng Disney. At nang ilagay niya ang stethoscope sa kanyang puso, napansin niya na ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa mga tambol sa isang konsyerto ng bani. Bigla, nagsimula siyang gumawa ng mga ingay ng babae, at lalo itong nagpatarante kay Kikuro. Pagkatapos ng pagsusuri, sinimulang purihin ni Miso si Kikuro sa mahusay na paggawa, ngunit biglang tinawag ni Hitamo ang kanyang pangalan habang bumubulong sa kanya, dahilan para matigil siya sa gulat. Pagkaalis niya, sa wakas ay gumana ang dalawang selula ng kanyang utak nang mapagtanto niyang nalaman siya nito sa pamamagitan ng kanyang amoy at ito ang nagpawala ng malay sa kanya. Kinabukasan,
Ang dalawang miyembro ng koponan ay nag-iinat sa isang damuhan habang ipinaliwanag sa kanila ni Kikuro na nagpasya siyang hatiin sila sa mga pisikal at mahiwagang koponan, at mag-set up ng isang menu ng pagsasanay upang maayos nilang matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Dahil hindi niya sila maturuan kung paano mag-cast ng mga spell, nagpasya siyang gumawa na lang sila ng isang fitness menu dahil hindi sila magaling sa mga pisikal na aktibidad. Ngunit nagsimulang magreklamo si Maydina na mas gusto niyang maging tagapagsanay si Hana kaysa kina Kikuro at Danner, na nakikita niyang isang masamang duo. Nang si Danner na ang mag-iinat, sinabi ni Danner kay Maydina na gusto niya ito dahil maliit at mahiyain ito. Ngunit itinulak siya ni Maydina sa lupa habang sinisigawan siya dahil sa mga pang-iinsulto na inilalabas sa halip na mga papuri. Habang nag-aaway ang dalawang babae, hinayla ni Kikuro si Maydina palayo at sinabihan silang mag-focus sa kanilang mga pag-unat. Kaya, niyaya ni Danner si Maydina na sumama sa kanya para sa ilang mahinahong pag-unat. Gayunpaman, nang sumama si Maydina sa kanya, bigla niyang iniunat ang kanyang likod sa isang masakit na posisyon, at sinubukan ni Kikuro na tumulong, ngunit tumalon siya pabalik nang makita niyang kitang-kita ang kanilang maliliit na balakang sa kanilang mga damit. Kalaunan, ang dalawang baliw na babae ay natamba at nagsimulang maghabol ng hininga sa lupa. Kaya, sinigawan sila ni Kikuro dahil sa pagod bago pa man magsimula ang pagsasanay. Di nagtagal, nagjogging si Kikuro kasama ang mga babae, ngunit nawalan ng malay si Danner dahil hindi pa siya nakapag-cardio kahit isang araw sa kanyang buhay. Pagkatapos, ginabayan sila ni Kikuro habang ginagawa nila ang mga sit-up, ngunit muling natamba si Danner at sinigawan siya dahil hindi niya tinapos ang kanilang pagsasanay noong nawalan siya ng malay kanina. Ipinaliwanag niya na kailangan niya itong pilitin ng kaunti para kahit papaano ay maabot niya ang karaniwang mga kinakailangan sa kalusugan ng isang adventurer. Ngunit nagrereklamo pa rin siya na hindi siya makapagpatuloy dahil nanghina na ang kanyang balakang. Pagkalipas ng isang oras, uminom ng tubig ang mga babae para ma-refresh ang kanilang mga sarili at nagsimulang magtalo kung sino ang mas mahusay na nag-ehersisyo. Ngunit biglang nawala ng malay si Maydina. Kaya, nasalo siya ni Kikuro at humingi ng tawad dahil hindi siya isang ekspertong coach. Gayunpaman, napalay ang kanyang bukong-bukong at nagpa siya na gagawin na lamang niya ang natitirang pagsasanay gamit ang kanyang pang-itaas na katawan, ngunit hiniling ni Kikuro sa kanya na pagalingin ang kanyang sarili gamit ang puting mahika. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi niya ito magagamit ng ganoon kadali dahil ang kanyang pinsala ay sanhi ng kanyang sariling kapabayaan. Nagpa siya si Kikuro na dapat na nilang itigil ang trabaho. Kaya, inalok ni Danner na isakay si Maydina pabalik sa lungsod, at pumayag siya. Sa kanilang pagbabalik, pinanood ni Kikuro ang dalawang babae na sa wakas ay nagkaayos at naramdaman niya na may nagawa sila sa pagsasanay, ngunit bigla silang nawalan ng balanse at nagsimulang mag-away muli. Kinabukasan, sina Hana at Hitamo ay nakahiga sa lupa dahil sa pagod na pagod pagkatapos ng pagsasanay at inamin ni Kikuro na ang kanilang sparring ay mas mainam na sesyon ng pagsasanay kaysa sa dalawang maliit na babae noong nakaraang araw. Sa kanilang pahinga, inamin ni Hana na wala siya sa antas ni Kikuro dahil hindi man lang niya ito matamaan. Ngunit isiniwalat niya na desperado rin siya dahil alam niyang ang isang suntok mula rito ay magpapadala sa kanya diretso sa kabilang buhay. Ipinaliwanag niya na si Hana ay mas magaling na kaysa sa isang karaniwang kabalyero sa usapin ng lakas, ngunit may posibilidad siyang umasa sa frenzy mode tuwing siya ay nabibigatan at madalas itong humahantong sa pagkasira ng porma sayon. Kaya pinayuhan niya itong iwasang i-activate ito kapag naroon ang kanyang mga kasama. Nang marinig ito, humingi siya ng paumanhin at natuwa si Kikuro dahil nasiguro niya ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang kapintasan ng hindi nagdedetalye. At naramdaman niya na ang buong punto ng pagsasanay noong araw na iyon ay para sabihin niya iyon sa kanya. Inubos ni Hana ang lahat ng tubig sa kanyang prasko at sinubukan ni Hitamo na alukan siya ng inumin, ngunit nagpa siya si Kikuro na ibigay sa kanya ang kanyang prasko para manatiling hydrated din si Hitamo. Gayunpaman, nang buksan niya ang kanyang bag, nakita niyang isang bote ng mana lang ang dala niya, ngunit hindi maintindihan ni Hitamo kung bakit. Kaya, ipinaliwanag niya na dinala niya ito para mapunan ang mana ng Magic Duo habang sinasanay sila noong nakaraang araw. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Hana habang tinitiyak sa kanya na mapapawi nito ang kanyang uhaw. At habang iniinom niya ito, napansin niya na masarap talaga ito. Habang umiinom siya,
Sinabi niya kay Hitamo na masyado siyang gumagalaw at nasasayang ang kanyang enerhiya sa mga laban, kaya mas pagod siya sa sandaling mas malakas ang kanyang tibay kaysa sa kanya. Pinayuhan niya siyang huwag agad-agad na isipin ang panalo, sa halip ay alamin kung paano pagurin ang kanyang mga kalaban bago sila tapusin. At nangako si Hitamo na gagawin niya ang kanyang makakaya, ngunit pinagdudahan siya ni Kikuro dahil iyon din ang salitang sinabi niya bago siya nilabag ng mga halimaw. Bigla, binitawan ni Hana ang bote at nagsimulang sumayaw at nakita ni Kikuro na nasa frenzy mode na siya. Kaya, tumakbo siya palayo ng mas mabilis pa sa tren para magtago sa likod ng isang palumpong. Nang magtanong si Hana tungkol kay Kikuro, nahihirapan si Hitamo na maghanda ng maayos na buhay para sa kanya. At naalala ni Kikuro ang katulong ni Hana, sinabihan siyang tanungin si Danner tungkol sa kakaibang mode nito. Kaya, tinawagan niya si Danner. Matapos niyang ipaliwanag ang nangyari kay Danner, isiniwalat niya na si Hana ay kasalukuyang lasing sa labis na dosis ng mahika at ipinaliwanag na ang frenzy ay ang normal na proseso ng pagpapadala ng mana sa utak sa pamamagitan ng pag-alis ng mga limiter. Ngunit sa kaso ni Hana, nalasing siya bago pa man ma-activate ang skill. Inamin ni Danner na ang kapangyarihan at tibay ni Hana ay primera klase, ngunit isiniwalat niya na ang kanyang resistensya sa mahika ay napakababa kaya hindi niya kayang tiisin ang sarili niyang mana. Kaya, ang prosesong ginagamit niya sa ngayon ay hindi talaga ang tunay na frenzy, kundi isang kakaibang bersyon, na tinatawag ng kanyang katulong na flower frenzy. Gayunpaman, itinuro ni Danner na hindi ito gaanong nakakapagod kaysa sa pangunahing frenzy na naka-off ang limiter, at maikli ang tagal dahil mabilis niyang ginagamit ang mana. Nang tingnan ni Kikuro ang mga babae, nakita niya si Hana na naglalaro sa mga natural na asset ni Hitamo, ngunit nagtataka siya kung bakit ang mga epekto ng kanyang flower frenzy ay mas matagal kaysa sa karaniwan. Bigla, sinimulan ni Hana na tretuhin ang katawan ni Hitamo na parang isang ice cream bar, at pinanood ni Kikuro ng buong focus dahil hindi niya kayang bumili ng subscription sa bahay. Sinubukan ni Hana na buksan ang gamit sa pag-ehersisyo ni Hitamo para makainom siya ng inumin mula sa pinagmumulan, ngunit tumalon palayo si Hitamo habang ipinapaliwanag na hindi pa siya makakagawa ng anumang inumin. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Hana sa pag-inom mula sa kanyang mga asset, at nagtataka si Kikuro kung bakit karaniwang lagi siyang tinatamaan ni Hana kapag nasa pagka-frenzy siya. Kaya, hinulaan ni Danner na nakakaramdam siya ng matinding emosyon para sa kanya, na maaaring pag-ibig. Pagkatapos ay iminungkahi ni Danner na harapin niya si Hana ng may buong pinsala dahil naniniwala siyang hindi gagawa ng anumang bagay na walang ingat si Hana dahil nakikita niya itong nasasaktan. Pagkatapos tapusin ang tawag, lumabas si Kikuro mula sa kanyang pinagtataguan at nagbigay ng pagganap na parang sa Oscar habang nagkukunwaring nasugatan. Ngunit biglang kinain ni Hana ang kanyang hinlalaki. Kaya, lumayo siya sa kanya dahil sa takot. Gayunpaman, ang kanyang instinct ay nagsimula nang sabihin niya sa kanya na nasugatan din siya sa mukha. Kaya, pinabagsak niya siya sa lupa habang tinatrato ang kanyang mukha na parang popsicle. Bigla, bumalik sa kanyang katinoan si Hana, at labis siyang nahiya sa kanyang kasalukuyang posisyon kaya't binasag niya si Kikuro sa lupa. Kinabukasan, nakasalubong ng team ang isang higanteng oso sa kagubatan. At nang sumugod si Hana upang harapin ito, sinubukan ni Danner na suportahan siya gamit ang mahika ng kidlat, ngunit sa huli ay natambo niya si Hana. Sumugod si Hitamo para tingnan si Hana, ngunit sinunggaban siya ng oso, kaya natarante si Maydina at nagsimulang magreklamo, ngunit ito ang nagbigay alerto sa ilang iba pang halimaw na umaatake sa kanila. Habang pinagpipistahan ng mga halimaw ang mga babae, nagalit si Danner at nagpakawala ng isang napakalaking spell ng kidlat na nagpatambo sa lahat ng nasa paligid. Nang gabing iyon, nagkaroon ng magarbong hapunan ang koponan upang ipagdiwang ang kanilang unang tagumpay sa isang party ng mga baguhan, at nagsimulang magyabang si Danner kung paano niya nilipol ang mga halimaw. Kaya, ipinaalala ni Kikuro sa kanya na nasaktan din niya sila. Inamin ni Hitamo na hindi siya gaanong nakatulong dahil wala siyang natalo na halimaw, ngunit sinabi ni Hana na hindi ito totoo dahil iniligtas niya ito, at sinisisi ni Danner ang pag-atake ng halimaw sa pagsigaw ni Maydina. Habang sinusubukan ni Kikuro ang pagkain, pinuri niya ang kasanayan sa pagluluto ni Hitamo dahil hindi niya kailanman inakala na ang oso na kanilang tinapos noong araw na iyon ay magiging ganito kasarap.
At ito ang nagpapasaya sa kanya dahil ang tanging tunay niyang kasanayan ay may kaugnayan sa gawaing bahay. Pagkatapos ay tinanong ni Danner si Kikuro kung mas gusto niya ang isang kasintahang marunong magluto, at inamin niya na pangarap niya iyon. Kaya, iminungkahi ni Danner na magsagawa sila ng isang paligsahan sa pagluluto upang mapabilib siya. Gayunpaman, itinuro ni Kikuro na ang ibang mga babae ay hindi makakapagluto dahil may mga taong gumagawa nito sa bahay. Ngunit sinabihan nila siya na huwag silang maliitin dahil plano nilang mag-plus ultra. Di nagtagal, nasa kusina si Maydina at nahihirapang mag-isip kung paano magluto ng steak at lumapit si Kikuro para tingnan siya, para lamang makita siyang naglalagay ng isang buong balde ng toyo sa palayok. Habang pinapanood siya, napansin niya na tama ang mga sangkap niya, ngunit sinisira lang niya ang mga proporsyon at nagluluto ng isang espesyal na sumpa sa halip na pagkain. Pagkatapos ay lumabas siya para tingnan ang ibang mga babae, ngunit nakita niya si Danner na nagsusunog sa grill at si Hana na naglalagay ng buong palabas habang hinahampas ang karne ng baka gamit ang maso. Di nagtagal, iniharap ng tatlong babae ang kanilang mga lutuin kay Kikuro, ngunit mukhang napakasama nila kaya hiniling niya sa kanila na panagutan ang unang subo. Agad nilang natikman ang pagkain at sumabog ang kanilang mga kasuotan na parang isang episode ng Food Wars. At nang tanungin nila si Kikuro kung sino ang nanalo, sinabi niyang lahat sila ay labis na nabigo. Nang matapos ang mga babae, tinanong ni Maydina si Hitamo kung ano ang kanyang sikretong sangkap, at isiniwalat niya na ito ang love bone ng oso, na naging dahilan upang matarante si Maydina. Pagkalipas ng ilang araw, masayang naglalakad si Hitamo sa kagubatan habang nasa sabik siyang gawin ang isang quest kasama sina Kikuro at Maydina habang sina Danner at Hana ay may espesyal na pisikal na pagsasanay sa ibang lokasyon. Ipinaalam sa kanila ni Kikuro na ang quest ay hindi ang kanilang karaniwang pangangaso ng halimaw dahil nasa kagubatan sila upang manguha ng ilang bulaklak na tinatawag na mga bulaklak ng lupin, na nagkakalat ng pollen na may epekto ng pagpapatahimik kapag ang kanilang mga talulot ay malakas na naaalog. Ipinaliwanag niya na ang epekto ng pagpapatahimik ay hindi magiging problema para sa kanya at kay Hitamo dahil sila ay mga pisikal na mandirigma. Ngunit ang isang caster tulad ni Maydina ay magkakaroon ng mga problema sa mga oras ayon kung siya ay apektado. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Kikuro na hindi nila kailangang labanan ang anumang halimaw, ngunit hiniling niya kay Hitamo na maging alerto sa kanya sa lahat ng oras. Kaya, tiniyak niya sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Gayunpaman, natisod siya at natamba. Kaya, pinagalitan siya ni Maydina dahil palagi siyang hindi masyadong nakakapag-abala sa sarili at inalok na pagalingin siya, ngunit sinabihan siya ni Kikuro na huwag nang mag-abala dahil may natutunan siyang bagong pamamaraan. Habang siya ay parang nagdarasal, nagsimulang magningning ang kanyang katawan at ipinaliwanag niya na kaya niyang kontrolin ang kanyang mana upang magamit ito sa pagpapagaling sa kanyang sarili. At kahit na matagumpay niyang nagamot ang pinsala, nalulumbay sina Maydina at Kikuro dahil gumaling siya sa isa pang kasanayang hindi umaatake. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Maydina na hindi kayang pagalingin ni Hitamo ang iba gamit ang kanyang mga bagong kapangyarihan dahil ang natural na pagpapagaling ay maaari lamang gumana sa mga personal na sugat at sakit tulad ng mga gamot. Ngunit ang mga puting mangkukulam na tulad niya ay kayang pagalingin ang iba dahil hinihiram nila ang kapangyarihan ng banal na ibon. Nang marinig ito, napagtanto ni Kikuro na ang banal na simbolo sa kanyang ibabang likod ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit tinanong siya ni Maydina kung paano niya nalaman kung ano ang hitsura nito. Kaya nagsinungaling siya na nakita niya ito sa isang episode ng anime. Pagkatapos ay ipinahayag niya na oras na para ipagpatuloy ang kanilang misyon ng pamimitas ng bulaklak at binalaan silang huwag hawakan ang mga talulot. Ngunit nang subukang sabihin ni Hitamo ang kanyang pahiwatig, sinenyasan niya itong tumahimik. Ilang minuto ang lumipas, nagtitipon si Maydina ng ilan sa mga bulaklak na lupin, at naramdaman niya na may posibilidad pa rin na atakihin sila ng mga halimaw, kahit na wala silang balak lumaban, ngunit mahinahon siyang natakot dahil malayo si Kikuro. Bigla, isang ibong halimaw ang nagpakita sa harap niya, at sinubukan niyang lumayo, ngunit natisod sa kanyang basket at natamba sa mga bulaklak ng lupin, hinabol ang mga ito upang maglabas ng kanilang espesyal na pollen. Matapos malanghap ang pollen, napansin ni Maydina na hindi na siya makapagsalita. At habang dinadala siya ng halimaw, nagtataka siya kung bakit hindi pa naamoy ni Hitamo ang amoy nito.
Samantala, pinupulot ni Hitamo ang sarili niyang batch ng mga bulaklak na lupan habang nagrereklamo na ang kanilang malakas na amoy ay nagpapawalang bisa sa kanyang kakayahang mang-amoy, at nagpasya siyang lunasan ito sa pamamagitan ng pag-scan sa lugar gamit ang kanyang mga tainga. Nang lumingon siya, nakita niya si Maydina na kumakaway ng walang ingat habang nagmamakaawa para sa tulong. Ngunit dahil hindi niya ito marinig, inakala niyang naglalaro lang si Maydina, kaya masayang ikinumpas niya ang mga kamay bilang tugon. Nadismaya si Maydina at nagtaka kung bakit siya ang tina-target ng mga halimaw sa halip na si Hitamo, at naalala niya na ang ibong tuka ay may ugali na mangolekta ng makintab na mga bagay, kaya ikinumpas niya ang kanyang wand dito. Gayunpaman, sa huli ay hinawakan siya ng ibon at ginamit ang mga galami nito para ilagay siya sa uri ng sitwasyon ng pagkaalipin na gusto ninyong mga talunan. Mabuti na lang at dumating si Kikuro at pinakawalan siya bago tinapos ang halimaw na ibon. Nang dumating si Hitamo, inaliw niya si Maydina gamit ang isang mahigpit na yakap, at inamin ni Kikuro na kasalanan niya ang pag-iwan sa kanila ng mag-isa. Napansin ni Hitamo na nagdurugo si Maydina sa loob, at napagtanto ni Kikuro na hindi niya ito mapapagaling hanggat hindi nawawala ang epekto ng pagpapatahimik. Kaya sinabihan niya itong magtiis hanggang sa makarating sila sa lungsod. Gayunpaman, hiniling ni Hitamo kay Kikuro na iwan siyang mag-isa kasama si Maydina ng ilang minuto dahil may gusto siyang subukan. Nang makaalis na siya, isiniwalat ni Hitamo ang kanyang mga balak at niyakap ng mahigpit si Maydina habang pinapagana ang kanyang kapangyarihang magpagaling. At ipinaliwanag niya na inililipat niya ang chakra sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagdikit ng balat. Sinubukan ni Maydina na ipagtanggol na sinasayang niya ang kanyang oras, ngunit napagtanto niya na maaari na siyang magsalita muli, kaya nagsimula silang magdiwang. Matapos ibalik ang kanyang gamit, umiyak si Hitamo habang inaamin na siya ang dahilan kung bakit nasangkot si Maydina sa problema, at sinabi niyang natutuwa siya na maayos si Maydina. Nang makita ito, hinawakan ni Maydina ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na siya ang pinakaangkop para sa support role sa mga tuntunin ng kanyang mga kakayahan at personalidad, at hindi siya angkop na maging isang martial artist, ngunit ito ang nagpagulat sa kanya. Kinabukasan, nasa guildhall si Kikuro, at tinanong siya ni Esin kung pupunta ang mga babae sa araw na iyon, ngunit sinabi niyang hindi dahil may naka-schedule silang medical check-up sa araw na iyon. Nagpasya siyang manghuli ng mga halimaw ng mag-isa sa araw na iyon dahil ang kanilang presensya ay pumipigil sa kanya na pumili ng sarili niyang gig. Ngunit sinabihan siya ni Esin na makipag-date na lang at sinabi kay Enyumi na mahal niya siya dahil maaasahan siya. Alam ni Kikuro na ilalagay siya sa isang underground na bilangguan kung mahuhuli siya. Kaya sinubukan niyang tanggihan siya ng maayos, ngunit binaliktad ni Kikuro ang kanyang pananaw bilang Uno reverse sa pagsasabing wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Nagsimulang matarante si Kikuro habang tinatanong kung bakit niya gusto ng date kasama niya. Kaya ipinaliwanag ni Esi na gusto niya ng date na kasama silang tatlo dahil gusto niyang mapakasal si Kikuro kay Enyumi at maging bagong tatay niya. Ikinagulat ito ng dalawang matatanda at sinabi ni Enyumi kay Esi na hindi siya magpapakasal kay Kikuro. Ngunit ang mga salitang ito ay direktang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Kaya sinabi niya sa kanila na uuwi na siya ngayong araw. Biglang nawala ng malay si Enyumi, kaya dinala nila siya sa ospital kung saan pinayuhan siyang magpahinga dahil masyado na rin siyang nagtatrabaho. Habang tinitingnan si Enyumi, hiniling ni Esin kay Kikuro na tulungan siyang magpalit, ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang maulit ang nangyari sa kagubatan. Gayunpaman, pagpasok niya sa silid, nakita niya na pinalitan na siya ni Esi ng paboritong damit pang trabaho ni Ivana, at hiniling nito sa kanya na suriin ang temperatura nito bago tumakbo palayo. Pinayagan ni Enyumi si Kikuro na suriin ang temperatura nito. Kaya hinawakan niya ang kanyang ulo para sukatin ito, ngunit ang tanawin ng malalaking pabrika ng aset nito ay nagpainit sa kanyang ulo. Kaya inakala niyang may lagnat din ito. Pagkatapos ay napansin niya na puno ito ng pawis, kaya tinulungan niya itong magpunas. Humingi siya ng paumanhin sa paglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon kasama ang mga babae, ngunit inamin din niya na naging mas mabuting tao ito dahil natulungan niya silang umunlad bilang mga tunay na adventurer. Gayunpaman, hindi marinig ni Kikuro ang kahit isang salita nito dahil sa lahat ng mga plot armor sa harap niya. Ngunit biglang dumating si Miso at isiniwalat na tinanggal siya sa trabaho ng ospital matapos malaman ang insidente noong isang araw.
Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya dahil hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanila at lumabas ng silid bilang senyales. Nag-alala si Enyumi tungkol kay Esin at sinubukang habulin siya, ngunit natambo siya kay Kikuro, dahilan para bumangon ang kanyang dark launcher. Pagkalipas ng ilang araw, may ilang adventurer na nasa panganib sa kagubatan, at iminungkahi ng salamangkero na bumalik sa lungsod. Ngunit tinanong ng lalaking nakabaluti kung paano nila matatalo ang halimaw na insekto sa harap nila gayong kasalukuyan silang hiwalay sa kanilang kasama na nagngangalang Numad. Kinabukasan, ipinaalam ni Enyumi kina Kikuro at Danner na isang malaking repel spider ang natagpuan noong nakaraang araw habang naghahanap sa kagubatan ng Mabuki, ngunit hindi alam ni Danner kung ano ang repel spider. Kaya, ipinaliwanag ni Kikuro na ito ay isang halimaw na nakakaramdam ng pagnanais sa dugo ng mga kalaban at nakakaiwas sa anumang pag-atake. Ipinaliwanag ng dalawang adventurer na nakaharap dito, sina Yu at Semlek, na ang mga halimaw na may pandaman ng mga Spidey ay naging walang silbi ang kanilang mga pag-atake. At napagtanto ni Danner na tinawag siya para sa quest na ito dahil ang mga malapitang mandirigma ay nasa kawalan laban dito. Nagsimulang magreklamo si Yu tungkol sa kung paano kayang lipulin ng gagamba ang sinuman sa isang kagat lamang at mayroon itong mga sinulid na mas malakas kaysa sa bakal. Kaya, tinanong ni Enyumi si Kikuro kung sa palagay niya ay matatalo niya ito. Inamin ni Kikuro na magiging isang mahirap na kalaban ito dahil sa mga kapangyarihan nito, ngunit may tiwala siya na kaya itong harapin ni Danner. Gayunpaman, sinabihan siya ni Yu na sumuko dahil ang kakayahan ng gagamba sa pagpapadala ay mas malawak ang saklaw kaysa sa anumang iba pang repel spider dahil nakikita nito ang mga kalaban nito mula sa milya-milya ang layo. At inaangkin ni Semlek na ang isang malaking halimaw ay hindi angkop para kay Kikuro dahil nakakuha siya ng kanyang katanyagan sa pamamagitan ng pagkatalo sa maliliit na halimaw. Ang kanilang masasakit na salita ay tumutusok sa kanyang kaluluwa na parang mga punyal. Kaya, sinabihan sila ni Danner na itigil ang pagpapahirap sa kanyang mahinang emosyonal na hari. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Kikuro at ang mga babae sa kagubatan at ipinaliwanag ni Kikuro na ang kanilang misyon ay iligtas ang ilang mga adventurer na nakulong pa rin sa kagubatan. Ngunit binanggit niya na ang halimaw ay hindi angkop para sa kanila. Dahil dito, hiniling niya kay Hitamo na hanapin ang nawawalang gwardya habang iniiwasan ang halimaw at binigyan si Maydina ng gawain na pagalingin ang mga gwardya kung sila ay nasugatan. Habang inaalagaan ni Hana ang emergency guard, naramdaman niya na dapat ay gumawa siya ng isang mainam na paghahati ng mga tungkulin. Ngunit nang maalala niya na ang mga babae ay palaging napupunta sa mga kakaibang sitwasyon, napagtanto niya na walang saysay dahil hindi niya kailanman makukuha ang mainam na resulta. Kaya, binalaan niya si Hana na huwag gumamit ng frenzy. Habang ginalugad nila ang kagubatan, pinanatili ni Kikuro ang kanyang distansya kay Hitamo at sa iba pa at ipinaliwanag kay Danner na mas ligtas sa ganoong paraan dahil ang pakikipaglaban sa apat na bagong dating ay isang pasanin habang naglalakad sila sa ibang direksyon. Sinabi ni Danner na sana ay nasa rescue group siya dahil sa palagay niya ay hindi siya magiging kapaki-pakinabang laban sa nakakasawi na gagamba. Ngunit ipinaliwanag ni Kikuro na iniiwasan ng halimaw ang mga pag-atake sa pamamagitan ng pagdama sa bahagi ng katawan na pinagtutuunan ng pansin ng pag-atake, na nangangahulugang ang kanyang malawak na saklaw na pag-atake sa liwanag ay isang banta dito. Pagkatapos ay iminungkahi niya na gamitin nila ang paraan ng pangangaso upang harapin ito. Ngunit hindi alam ni Danner kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya, ipinaliwanag niya na maaari niyang harangan ang lahat ng mga landas ng pagtakas ng halimaw gamit ang mahika ng apoy. Samantala, si Hitamo ay nahuli sa pugad ng isang halimaw, at sinigawan siya ni Maydina dahil sa pagkahulog sa isang bitag, na binalaan niya sa kanila. Habang sinusubukan ni Maydina na tulungan siya, pinigilan siya ni Hana at ipinaalam sa kanila na ang sapot ng gagamba ay malakas at nababanat, at sinubukan ni Hitamo na itulak si Maydina palayo, ngunit nauwi rin sa paghila sa kanya sa bitag. Nagpupumiglas si Maydina na makatakas, ngunit lalo lamang silang naligay sa isang matinding sitwasyon ng pakikipagbuno. Kaya, nagsindi si Hana ng posporo para sunugin ang mga sapot. Sa kabilang panig ng kagubatan, sinunog ni Danner ang ilan sa mga pugad ng gagamba gamit ang mahika ng apoy, at nagulat siya na gumana nga ito. Kaya, ipinaliwanag ni Kikuro na ang pangunahing sangkap ng sapot ng gagamba ay protina, kahit na kasing lakas ito ng bakal.
Habang nagpapatuloy sila, ipinaliwanag ni Kikuro na ang plano ay para siya ay magsilbing patibong, na nakawin ang atensyon ng halimaw habang sinusunog niya ang paligid gamit ang apoy. Ngunit biglang inambush sila ng gagamba. Kaya kinaladkad siya ni Kikuro palayo sa panganib. Matapos itapon si Danner sa tabi, sinubukan ni Kikuro na umatake, ngunit gumanti ang gagamba gamit ang sarili nitong atake, na nagawa niyang iwasan. Pagkatapos ay hiniling ni Kikuro kay Danner na sundin ang plano sa pamamagitan ng pagsunog sa lugar at sumugod upang harapin ang halimaw, ngunit nagreklamo siya na masyadong mabilis ang kanilang paggalaw para maituon niya ang kanyang pag-atake. Kaya sinabihan siya ni Kikuro na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Nang marinig ito, ginamit niya ang kanyang spell ng apoy, ngunit iniwasan ito ng gagamba. Kaya humingi ng tawad si Danner sa pagkabigo. Napagtanto ni Kikuro na nabasa ng gagamba ang kanilang balak na bitagin ito. Kaya nagpasya siyang subukan ang isa pang plano, ngunit biglang inatake ng gagamba si Danner mula sa likuran. Gayunpaman, sumugod si Kikuro at tinanggap ang tama. Kaya tinakot ni Danner ang gagamba gamit ang isang pagsabog ng apoy. Umiyak si Danner habang tinitingnan siya, ngunit nag-isip siya ng paraan upang makawala sa sitwasyong ito. Habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, sinabi ni Danner kay Kikuro na ibubunyag niya ang kanyang mga krimen sa korte kung siya ay masawi. Kaya pinagalitan niya siya habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at hiniling sa kanya na huwag madumihan ang kanyang pangalan. Tinanong niya kung paano siya nakakagalaw kahit na natusok ng isang nakakasawi na lason. Kaya ipinaliwanag niya na nakain niya ang antidote ng sandaling siya ay natusok ng gagamba dahil alam niyang walang manggagamot sa paligid na tutulong sa kanya. Gayunpaman, isiniwalat niya na ang lason ay napakalakas kaya naman ang kanyang mga kamay ay manhid pa rin. Kaya't inirekomenda niya na bumalik sa lungsod para sa araw na iyon, ngunit nagpasya si Danner na doon na lang sila manirahan. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang tapusin ang quest sa lalong madaling panahon dahil ang mga halimaw ng kagubatan, kasama na ang gagamba, ay malapit nang pumunta sa lungsod, ngunit ipinaalala niya sa kanya na mahina pa rin ang kanyang katawan. Kaya, nangako siya na gagaling siya sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay ginamit ni Danner ang mahika ng yelo upang lumikha ng isang istruktura sa paligid nila at ipinaliwanag na paprotektahan sila nito kung babalik ang gagamba. Bigla, inalis niya ang kanyang gamit at ipinaliwanag na mayroon siyang kasanayan na nagpapawalang bisa sa lason, na nagpaisip sa kanya na ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagkasakit noon. Habang hawak siya, ipinaliwanag ni Danner na makukuha niya ang lason mula sa katawan nito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan dito at paggamit ng kanyang mga likido sa katawan dito, kaya pinayagan niya itong gawin. Pagkatapos ay tina-trato niya ang katawan nito na parang lollipop, ngunit sinabi ni Kikuro na masama pa rin ang pakiramdam nito, kaya't ibinaba niya ang kanyang juice ng direkta sa bibig nito. Agad na gumaling si Kikuro, kaya nagpasalamat siya sa tulong nito sa pamamagitan ng pagtapik sa ulo. Habang nagbibihis, ibinaba ni Danner ang ice dome, at sinabi ni Kikuro na may lugar siyang dapat puntahan kasama niya. Samantala, natagpuan ng rescue group si Norma sa isang kuweba at pinagaling siya ni Maydina gamit ang puting mahika, ngunit humingi siya ng paumanhin sa paglalagay sa kanila sa alanganin. Kasabay nito, dumating sina Kikuro at Danner sa isang gusali kung saan iminungkahi niya na tulugan nila para sa gabi, ngunit naisip ni Danner na gusto nitong nakawin ang kanyang V-card. Kaya, ipinaliwanag niya na ang plano ay gamitin ang silungan bilang isang bitag. Matapos suriin ang lugar, biglang sinipa ni Kikuro ang isa sa mga kristal sa paligid ng bahay, at ito ay nagpagulat kay Danner. Kaya, ipinaliwanag niya na ang gagamba ay hindi lalapit kung naroon ang kristal. Habang naglalakad papunta sa pinto, hiniling niya kay Danner na sunugin ang bahay, dahilan para ito ay magyelo sa gulat. Pagkalipas ng ilang oras, sinunog ni Kikuro ang ilang sapot, at agad niyang naramdaman ang paparating na gagambang nagtataboy. Kaya, inapula niya ang apoy. Nang umatake ang gagamba, mabilis na umalis si Kikuro at tumalon sa puno sa likod nito, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung kaya niya itong iwasan hanggang sa makarating siya sa silungan na may butas sa kanyang tiyan. Habang tumatakbo siya sa kagubatan, naalala niya na ang pinakamahirap na bagay na harapin kapag nakaharap sa isang gagambang nagtataboy ay ang kamandag at mga sinulid nito. At napagtanto niya na masasawi siya kung tatamaan pa siya ng isa dahil ang gagambang nagtataboy na ito ay mas nakakasawi kaysa sa iba pa sa uri nito. Bigla,
Nagsimulang magpaputok ng sapot ang gagamba, ngunit umiwas si Kikuro at tumalon sa isang puno, at napagtanto niya na ang gagamba ay katulad ni Danner dahil nangangailangan ito ng linya ng paningin upang makagawa ng mga pag-atake. Habang papalapit ang gagambang nagtataboy, hinawakan ni Kikuro ang kanyang talon at tumalon palayo. Ngunit nagulat siya na ang gagamba ay hindi nagpapakita ng mga pagtatangka na umiwas, kahit na ipinakita niya ang kanyang balak na pumaslang. Sinubukan ng gagamba na gawin siyang isang donut gamit ang matutulis nitong mga binti. Ngunit muling umiwas si Kikuro sa pag-atake nito. Kaya, nagpaputok ang gagamba ng mga sapot, na iniiwasan ni Kikuro sa pamamagitan ng paggalaw na parang si Bruce Lee. Gumawa siya ng isang split sa pagitan ng dalawang bato habang nakahawak sa isang sanga, at natatakot siya na baka subukang tumakas ang gagamba dahil sa kanyang pagpukaw. Ngunit ang pinakamalaking problema niya ay ang kasalukuyan niyang pakikipaglaban para sa kanyang buhay dahil hindi siya magaling sa parkour. Sa silungan, naalala ni Danner si Kikuro na naglagay ng talisman sa lupa at sinabihan siyang kapag bumalik ito, dapat niyang ipikit ang kanyang mga mata at maghanda para sa isang advanced spell. Tiniyak niya sa kanya na naglagay pa siya ng ilang talisman sa lupa para hindi na siya mag-alala na atakihin. Nang tanungin niya kung saan niya magagamit ang palikuran, agad na sumagot si Kikuro na dapat niya itong gawin sa lugar na iyon, na siyang ikinagulat niya. Sa kasalukuyan, nakaupo si Danner sa gitna ng talisman, ngunit nananalangin na bumalik agad si Kikuro dahil gusto na talaga niyang magpanik. Mabuti na lang at natupad ang kanyang hiling nang dumating si Kikuro kasama ang gagamba na humahabol sa kanya, at kalaunan ay na-corner siya ng gagamba sa may gusali. Nagsimulang mawala ng dugo si Kikuro at natulala, ngunit hindi siya masyadong nabahala dahil isa na lang atake ang kailangan niyang saluhin mula sa gagamba para gumana ang kanilang plano. Habang inilulunsad ng gagamba ang matalas nitong binti patungo sa kanya, umiwas si Kikuro at tumagos ito sa bintana na nagpasabog sa gagambang nagtataboy ng alon ng apoy. 30 minuto ang nakalipas, sinisindihan ni Danner ang gusali at ipinaliwanag ni Kikuro na gumagawa siya ng prosesong tinatawag na backdraft na isang eksplosibong fenomenon na nangyayari sa pinangyarihan ng sunog. Sa kasalukuyan, nagsimulang mahulog ang mga paa ng gagamba habang sumisigaw ito sa sakit. Kaya, sumugod si Kikuro at hiniwa ang iba pa nitong mga binti. Dahil matagumpay niyang natakpan ang mga galaw nito, sinenyasan niya si Danner na tapusin ito. Kaya, nagpakawala siya ng isang malakas na spell ng apoy na tinatawag na Igna sa gagamba habang tumalon si Kikuro upang magtago sa likod ng isang bato. Habang nakahiga sa lupa, nakahinga ng maluwag si Kikuro na tapos na ang lahat. Ngunit, biglang bumalik si Danner na kalahati ng kanyang kasuotan ay nasira ng sarili niyang atake. Kaya, nangako siyang ipapahiram sa kanya ang kanyang Amerikana. Gayunpaman, bigla siyang humiga sa katawan nito at ipinaliwanag na sumuko ang kanyang mga binti dahil naubusan na siya ng mana, ngunit nagreklamo ito na hindi siya dapat bumagsak sa kanya. Nagulat si Kikuro na hindi siya napahiya sa sitwasyon. Kaya, ipinaliwanag niya na binibigyan niya ito ng libreng serbisyo dahil nagtrabaho ito ng husto noong araw na iyon at mukhang napakakol. Ngunit, hindi maisip ni Kikuro ang kanyang mga iniisip dahil sa kanyang maliliit na asset sa harap niya. Bigla, umihip ang isang bagzo ng hangin, na nagpalamig kay Danner, dahilan para mahulog siya muli kay Kikuro. At binanggit niya na malapit na niyang ibuhos ang kanyang talon sa kanya, na nagpagulat sa kanya. Nang gabing iyon, nagsusulat si Maydina ng isang ulat tungkol sa kanyang pinakabagong misyon, at naalala niya ang mapang akit na insidente kay Hitamo. Kaya, sinimulan niyang laruin ang kanyang asset upang muling likhain ang pakiramdam. Kinabukasan, nagising si Kikuro, ngunit pagod pa rin siya mula sa labanan noong nakaraang araw, at nagtataka siya kung bakit nanatili ang kanyang pinsala matapos gamitin ni Danner ang kanyang mga likido sa kanyang katawan. Maya-maya lang, tumunog ang doorbell at nang sagutin niya ito, nakita niya si Hitamo, na nagsabing naroon ito para alagaan siya. Di nagtagal, pinaghain niya ito ng maraming pagkain. Kaya, nagpasalamat siya sa masarap na pagkain, ngunit nag-alala dahil ang ibang mga babae ay puro halimaw lamang ang alam nilang lutuin. Nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang pinsala, sinabi niyang ayos lang ito dahil tinambalan ito ni Maydina noong nakaraang araw, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng pagod matapos gumalaw ng madalas noong nakaraang araw, na nagpagon sa kanyang pakiramdam.
Pagkatapos ay isiniwalat niya na kakaiba ang pakiramdam ni Danner sa pag-angkin sa kredito para sa pagkatalo ng gagamba. Ngunit sinabi ni Kikuro na ayos lang dahil siya ang nagdulot ng huling dagok at hindi na niya kailangan ng anumang karagdagang tagumpay or kasikatan dahil magre-retiro na siya. Gayunpaman, biglang niyaya siya ni Hitamo na mamili kasama niya. Habang nasa biyahe, tinanong siya ni Kikuro kung ano ang kanyang bibilhin. Kaya, ipinaliwanag niya na gusto niyang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Napansin ni Kikuro na sikat si Hitamo sa palengke at nakakakuha pa siya ng mga bonus mula sa mga mangangalakal, ngunit nalito siya dahil 15 taon na siyang nakatira doon nang walang anumang masayang usapan sa palengke. Bigla, inabutan siya ng isang mangangalakal ng pipino at inirekomenda na gamitin niya ito para pakinisin ang kanyang palayok ng pulot. At napansin ni Kikuro na ang mga masasamang tao ay palihim na sinusubukang pilitin ang kanilang sarili sa kanya. Kaya, binalaan niya siya tungkol dito. Gayunpaman, inaangkin ni Hitamo na nakikipagkaibigan lang sila sa kanya at hiniling sa kanya na batiin sila. Ngunit nang umalis siya, sinimulan siyang pagbantaan ng mga mangangalakal, iniisip na siya ang kasintahan nito. Matapos linisin ni Hitamo ang sitwasyon, binigyan nila sila ng ilang mga grocery at pinasalamatan si Kikuro sa palaging pagprotekta sa kanilang lungsod. Kasunod nito, masayang ginalugad ni Hitamo at Kikuro ang lungsod at tinulungan ang mga matatandang nakikita nila sa daan. Sa kanilang pagbabalik, nakasalubong nila ang ilang batang lalaki na humiling kay Hitamo na makipaglaro sa kanila, ngunit isa sa kanila ang Natamba, kaya inalo niya ito sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Bigla, nagsimulang maglaro ang batang lalaki sa kanyang mga asset, kaya umatras siya. Ngunit bigla siyang itinali ng mga batang lalaki at sinimulang ulitin ang kanilang mga paboritong eksena kasama siya habang gulat na nanonood si Kikuro. Pagkatapos, nagreklamo siya kay Kikuro na ang mga batang lalaki ay ibang-iba na ang kinikilos kumpara sa dati, ngunit sinabi niya na ito ay dahil tinukso sila nito gamit ang kanyang mga pancake. Nang tanungin niya kung bakit niya siya dinala sa paligid ng lungsod, ipinaliwanag niya na gusto niyang malaman nito ang lahat ng kanyang natipid upang maipagmalaki nito ang kanyang mga nagawa at makapagpahinga ng may ngiti. Kaya, tinapik niya ito sa ulo at nagpasalamat. Pagkalipas ng ilang araw, biglang naging Green Arrow si Kikuro habang matagumpay niyang napaslang ang isang grupo ng mga halimaw mula sa isang puno, at napagtanto niya na matagal na mula noong huli niyang ginamit ang kanyang mga palaso dahil natatakot siyang tamaan ang mga babae gamit ang kanyang mga palaso. Sumama si Norma sa koponan dahil gusto niyang matuto ng isa or dalawang bagay mula sa kanila, ngunit nagulat siya na natalo na nila ang 10 halimaw. Kaya, ipinaliwanag ni Kikuro na ito ang regular na takbo ng pagmamasid ni Hitamo sa kanilang panig. Habang pinagmamasdan niya ang halimaw, pinagmasdan siyang mabuti ni Kikuro dahil pinaghihinalaan niya na isa rin itong nagbabadyang bomba na sesabog ng may kakaibang kilos tulad ng ibang mga babae. Habang naglalakad sa unahan, tinanong ni Kikuro si Norma kung bakit siya sumasali sa kanila gayong mayroon naman siyang mga miyembro ng kanyang grupo na mas may karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa kanya. Kaya, ipinaliwanag niya na sina Yu at Semlok ay umalis sa lungsod dahil nadungisan ang kanilang pagmamalaki matapos talunin ni Kikuro ang gagamba noon. Ipinangako nila sa kanya na magiging mas malakas sila kaysa kay Kikuro balang araw at umalis upang magsanay sa Paradise Island. Gayunpaman, naiinis si Kikuro na ang mga gwardya sa lungsod ay pakaunti ng pakaunti. Kaya, siya ang ina ng lahat ng pagkainis hanggang sa pakalmeyan siya ni Hitamo sa pamamagitan ng pangakong paprotektahan niya ang lungsod kasama niya. Pinuri ni Norma ang kakayahan ni Hitamo sa recon, na sinasabing mas mahusay ito kaysa sa mga pandaman ng gagamba, at ginamit ni Hitamo ang kakayahan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa ilang ahas na gumagapang sa ilalim ng lupa, ngunit muli siyang hinailan ng mga ahas papasok sa hukay. Habang pinagpipistahan ng mga ahas ang kanyang mga pakete ng asset, sinubukan ni Norma na tumulong ngunit nasangkot din siya. Kaya, pinalamig niya silang dalawa gamit ang mahika ng yelo at hiniling kay Kikuro na tapusin sila. Pagkatapos, pinasalamatan ni Norma si Kikuro sa muling pagliligtas sa kanya, at pinuri niya ang mahika ng yelo nito, na sinasabing kasing nakakasawi ito ng sining ng demonyong dugo ni Doma. Pinagalitan siya ni Hitamo dahil sa kakayahang gumamit ng parehong itim at puting mahika, ngunit nagreklamo si Norma na hindi siya matuto ng anumang advanced spell mula sa mga ito, at kulang pa rin ang kanyang mga kasanayan para sa kanyang trabaho.
Itinuro rin niya na halos hindi niya matatalo ang mga kalaban sa isang atake lang, at may tendensya siyang iwan ng pangwakas na atake sa iba, tulad ng dati. Ngunit sinabi ni Kikuro na ang kanyang mga pagkukulang ay katanggap-tanggap kumpara sa mga walang kwentang babae na karaniwan niyang nakakatrabaho. Ito ang nagpapasaya sa kanya, lalo na't lagi siyang iniiwasan ng kanyang mga dating kasamahan sa koponan, at pinasalamatan niya ito sa pagtingin sa kanya bilang isang maayos na bantay, na naging dahilan upang mamula ito. Napagtanto ni Kikuro na mababa ang pagtingin sa sarili ni Norma dahil alam niya ang sarili niyang mga kahinaan, at napagtanto niya na ito ang mainam na kapareha para sa kanya dahil kumikilos ito ng may kalmadong pag-iisip tulad ng ginagawa niya. Habang pinagmamasdan siya, napagtanto niya na ang hitsura at malambot na personalidad nito ay parang pamilyar kay Enyumi. At sa kanyang pagiging mahinhin, naramdaman niyang maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho kung makakasama niya si Norma sa mga quest dahil pakiramdam niya ay ito ang kasintahang matagal na niyang pinapangarap. Nang tanungin ni Norma kung ayos lang siya, namula siya habang sinasabing ayos lang siya. At napansin niya na parang isang inosenteng estudyante ang reaksyon niya sa paligid niya. Gayunpaman, nang banggitin ni Hitamo kung paano umalis ang ibang mga gwardya sa bayan upang protektahan si Norma, isiniwalat ni Norma na lalaki pala talaga ito, at ikinagulat nilang dalawa ito. Agad na humingi ng tawad si Hitamo sa pag-aakalang babae siya. Ngunit nakalunok si Kikuro ng malaking dosis sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa sarili na alam na niyang lalaki si Norma, at naglakad-lakad siya upang linisin ang kanyang isipan. Habang naglalakad palayo, sinabi niya sa sarili na ayos lang na lalaki si Norma dahil wala naman siyang nararamdaman para dito noong una pa lang. Ngunit bigla siyang tumakbo at umiyak. Kaya tumalon siya na sobrang bilis sa ibang bahagi ng kagubatan kung saan sa wakas ay nagpasya siyang tanggapin ang katotohanan. Bigla, narinig niya si Hitamo na sumisigaw para humingi ng tulong. Kaya nagmadali siyang bumalik upang iligtas sila. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, isang slime ang bumabalot kina Hitamo at Norma, at ang bahagi ng slime ay nakapasok sa bibig ni Norma, na naging dahilan upang hindi siya makapag-cast ng mga spell. Habang lalong tumitindi ang pang-aabuso ng slime, nagulat si Norma na inaatake siya gamit ang mga ganitong rating moves at sinubukan niyang mag-isip ng plano, ngunit tila imposible ang lahat sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Samantala, si Hitamo ay malupit na tinutokso ng isa pang slime. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Kikuro at sinira ang core ng slime gamit ang isang pana. Nang tignan niya si Norma, nakita niyang matagumpay niyang natalo ang slime sa pamamagitan ng palihim na pagpasok dito upang sirain ang core nito. Ngunit nagreklamo si Norma na halos madaig siya dahil mukhang bagbog siya pagkatapos ng isang laban sa isang slime. Gayunpaman, sinabihan siya ni Kikuro na bigyan ang kanyang sarili ng kaunting kredito dahil sapat siyang maparaan upang talunin ang isang slime nang hindi magawa ni Hitamo. At humanga siya na madali niyang napapangalanan ang mga kalakasan ni Norma kahit na ngayon lang sila nagkakilala. Habang palabas sila, pinasalamatan ni Norma si Kikuro sa pagpapahintulot sa kanya na sumali sa misyon dahil nakatulong ito sa kanya na makabalik sa tamang landas bilang isang gwardya at matuto kung paano lumaban gamit ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na wala siyang mga kaibigang makikipagtulungan at hiniling kay Kikuro na payagan siyang sumali sa kanilang mga misyon paminsan-minsan upang makatanggap siya ng gabay mula kay Kikuro. Nang tawagin niya si Kikuro bilang master, biglang nablangko ang isip ng bida. Kaya pumayag siya sa kahilingan ni Norma ngunit binalaan siya na ang kanyang patnubay ay magiging mahigpit. Di nagtagal, bumalik sila sa guild kung saan ipinaliwanag ni Norma kay Kikuro na ganoon ang hitsura niya dahil ang mga diwata ay walang gaanong pagkakaiba sa hitsura sa pagitan ng lalaki at babae. Ngunit pakiramdam pa rin ni Kikuro ay isa siyang irregular. Kinabukasan, nakatagpo ni Kikuro sina Enyumi at Miso sa isang bukid at ipinaalam sa kanila na walang mga halimaw sa paligid ng kagubatan, at hinulaan niya na ang mga halimaw ay lumipat ng kanilang mga tahanan sa ibang bahagi ng kagubatan pagkatapos ng pag-atake ng gagamba. Nagpasalamat si Enyumi kay Kikuro at humingi ng tawad sa pagpapagawa sa kanya ng mesa dahil sa mga nangyari. At nagpasalamat din si Miso sa kanya sa paghawak sa sitwasyon ng gagamba, ngunit nababagabag pa rin siya dahil kailangan niyang linisin ang kamalig na ginamit nila ni Danner noong laban. Nang tanungin niya kung bakit naroon si Miso, ipinaliwanag ni Enyumi na may espesyal siyang gawain para sa kanya, at dahil dito ay natuwa siya na sa wakas ay naging kapaki-pakinabang na siya. Sakto lang,
may dumating na mga baka, na ipinakilala ni Enyumi bilang mga bakang bato, at inutusan niya si Miso na basagin ang mga bato sa paligid ng kanyang mga mata at ilagay ang mga ito sa isang garapon dahil ginagamit ang mga ito para sa gamot. Bigla, nagsimulang maglaro ang baka sa kanyang mga aset, kaya binalaan niya silang mag-ingat, ngunit nalito si Miso dahil ang kanyang katawan ay parang isang labada. Habang inaalagaan ang mga baka, inamin ni Enyumi kay Kikuro na nakonsensya siya sa pagpapapilit sa kanya na labanan ang gagamba. Ngunit sinabi niya na hindi niya kasalanan dahil siya ang nagpabeya sa pag-iral ng gagamba sa lahat ng oras na ito. Nang makita ito, hinangaan ni Miso kung gaano kagaling si Kikuro. Ngunit hindi sinasadyang natama niya ang kanyang kamay ng martilyo at sumigaw ng malakas, na naging dahilan upang maging mabangis ang mga baka at nagsimulang atakihin ang mga babae. Kalaunan, nagsimulang maging labis ang kasiyahan ng mga baka, kaya inilabas ni Kikuro ang kanyang talim upang sirain sila. Ngunit nagmakaawa sina Enyumi at Miso na huwag silang saktan. Para mailigtas si Enyumi, tinakpe ni Miso ng unan ang katawan niya, at dahil dito ay inatake siya ng mga baka, inakala nilang mga natural na pabrika ng aset ang mga iyon. Ngunit kalaunan ay natapon ang unan, dahilan para makabawi ang mga baka ng kahinahunan. Kinabukasan, ginalugad ni Kikuro at ng barkada ang mas malalim na bahagi ng kagubatan kung saan sila napapalibutan ng isang kawan ng mga halimaw na baboy ramo. At gaya ng dati, nagsimulang magreklamo ang babae habang si Hitamo ay nilalamon ng isang halimaw na slime. Inutusan ni Kikuro si Danner na palayain si Hitamo, ngunit sinabi ng walang kwentang salamangkero na nauubusan na siya ng enerhiya, kaya hiniling niya kay Maydina na takpan sila ng support magic, para lamang makita siyang nanginginig na parang dahon sa sulok. Dahil emergency, humingi ng pahintulot si Hana kay Kikuro na gumamit ng frenzy. Ngunit bago pa man siya makasagot, na-activate niya ito, at agad na naging frenzy mode ang utak niya. Nang makita ito, nagpa siya si Kikuro na tumakbo para sa kanyang buhay. Ngunit agad siyang sinunggaban ni Hana at ginawa ang kanyang karaniwang mga kalokohan habang sinisira ang mga halimaw. Di nagtagal, si Kikuro ay nakahiga sa isang upuan dahil sa pagod, at humingi ng tawad si Hitamo dahil sa pagiging walang silbi, ngunit sinabi niyang ayos lang dahil siya ang nagkamali sa paghusga sa sitwasyon. Napagtanto niya na hindi niya kayang takpan ang higit sa isang tao dahil wala siyang anumang kasanayan sa pag-atake or depensa. At matapos maalala kung gaano kapintes ang mga babae, naisip niyang kunin si Norma. Ngunit napagtanto niya na hindi niya maaaring iwan sa kanya ang pangunahing posisyon ng manggagamot dahil luto na ang kanyang utak. Pinaalis niya ang mga babae at ipinaalam sa kanila na kailangan nilang magsanay ng mag-isa kinabukasan. Kaya, umalis silang lahat, ngunit nag-aalala si Hana para sa kanya. Sa dressing room ng mga babae, ang ibang mga babae ay nagkasiyahan gaya ng dati, ngunit tahimik na tinitigan ni Hana ang kanyang baluti. Di nagtagal, nakipagkita siya kay Enyumi at ipinaliwanag na nababagabag siya dahil tila hindi niya makuha ang tiwala ni Kikuro sa kanya, kahit na ilang beses na niyang nailigtas ang kanilang mga kasama. Sinabi ni Hana kay Enyumi na hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman kay Kikuro nang hindi masyadong nag-iisip dahil hindi siya kasing talino ng iba. At habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, tinanong niya si Enyumi kung may nagawa ba siyang bagay na ikinamuhi sa kanya ni Kikuro. Maya-maya, sinabi ni Enyumi kay Kikuro ang lahat ng narinig niya mula kay Hana. Kaya, tiniyak niya sa kanya na aayusin niya ito. Ngunit habang palabas siya, sinabihan niya itong tipunin ang kanyang abo kung may mangyari sa kanya. Nang gabing iyon, sinabihan ni Kikuro ang mga gwardya ni Hana na aminin ito sa kanya. Ngunit nagreklamo sila na masisira nito ang kanilang relasyon. Kaya, ipinaliwanag niya na ang pagsasabi sa kanya tungkol sa flower frenzy ang pinakamainam dahil kung patuloy niya itong gagamitin ng walang kontrol, maaari siyang masaktan. Ipinahayag ng katulong ang kanyang pag-aalala na tatatakan ni Hana ang kasanayan kapag nalaman niya ito. At inabutan niya si Kikuro ng isang libro na may mga larawan niya sa frenzy mode habang sinasabi sa kanya na hindi na nila makikita ang mapaglarong bahagi niya. Hiniling niya sa kanya na pag-isipang muli, ngunit ipinakita niya sa kanya ang isang tape na nakuha niya mula kay Danner, na naglalaman ng daan-daang video ni Hana sa frenzy mode. At nagulat ang mayordoma na nanood din si Danner ng mga clip ni Hana.
Isiniwalat ni Kikuro na ang tape ay naglalaman din ng mga recording ng kanilang quest sa ngayon, at plano niyang imbitahan siya sa kanyang bahay at ipakita sa kanya ang mga video. Kaya, pumayag ang mga gwardya na makipagtulungan. Gayunpaman, nangyayain niya silang sumama sa kanyang bahay, mabilis silang umalis upang maiwasan ang galit ni Hana. Kaya, tinawag sila ni Kikuro na mga manloloko. Samantala, nakaupo si Hana sa kanyang kama nang makatanggap siya ng tawag mula kay Kikuro, na nagtanong sa kanya kung libre siya. At nang makumpirma niya na libre siya, inanyayahan niya siyang pumunta agad sa kanyang bahay. Agad na natarante si Hana. Kaya, ipinaliwanag niya na ang kailangan niyang sabihin sa kanya ay mahirap sabihin sa telepono, kaya naman ipapaliwanag niya ito sa kanyang bahay. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, pumasok si Hana sa bathtub at namula siya habang iniisip kung hindi ba talaga siya kinamumuhian ni Kikuro. Ngunit napagtanto niya na sinabi sa kanya ni Enyumi ang tungkol sa kanilang naunang pag-uusap. Ito ang dahilan kung bakit niya naisip na tinatawagan siya nito para sabihin ang nararamdaman nito para sa kanya. Kaya, hindi mapigil ang tumibok ang kanyang puso. Nang araw na iyon, binuksan ni Kikuro ang pinto at natigilan siya nang makita si Hana na nakasuot ng napakagandang damit. Habang papasok siya sa bahay nito, napansin niya na mas amoy bulaklak ito kaysa dati at inabutan siya nito ng ilang homemade cookies, ngunit nagsimula siyang magpanik dahil alam niyang maaaring mas nakakasawi ang pagkain nito kaysa sa isang bioweapon. Gayunpaman, nang buksan niya ang kahon, nakakita siya ng ilang magagandang cookies, at ipinagmalaki nito kung paano siya naging mas mahusay kaysa kay Ninong Rai. Kaya, ipinaalala niya rito na hindi pa niya natitikman ang mga ito. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang dahilan ng pagtawag niya rito ay para ipa-review nito ang tape. At habang inilalagay niya ang tape sa player, binalaan niya ito na ang makikita nito ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa mga nakakainis na pelikula para sa kanya. Pagkatapos patugtugin ang clip, agad na tumalon palayo si Kikuro na parang unggoy para protektahan ang sarili, at nablangko ang isip ni Hana habang pinapanood niya ang sarili na nagloloko sa sobrang gulo. Inakusahan niya ito ng paggawa ng video gamit ang isang bagay, ngunit ipinaliwanag ni Kikuro na ganoon ang hitsura niya kapag nasa frenzy mode siya. Nang makarating ang video sa mga ilang bahagi, hinarap ni Hana si Kikuro upang harangan ang kanyang paningin, ngunit natabunan siya ng kanyang napakalaking asset. Kaya, para mailigtas ang kanyang sarili, isinubo niya ang ilan sa kanyang cookies sa kanyang bibig, na nagpasabog sa kanyang damit. Kalaunan, nakatakas siya sa kanya. Kaya, inoff niya ang telebisyon at hiniling sa kanya na pahiramin siya ng ilang damit. Nang kumalma na ang mga bagay-bagay, ipinaliwanag ni Hana sa kanya na ang kanyang ama ay isang malakas na kabalyero na hindi kayang pumaslang ng maraming halimaw dahil sa kanyang masikip na schedule. Gayunpaman, isang araw pinuri ng kanyang ama si Kikuro kahit na bihira siyang pumupuri ng mga tao at ito ang nagpahanga sa kanya pati na rin kay Kikuro. Sa kasalukuyan, umiiyak si Hana habang sinasabing ang mga tao sa kanyang tahanan ay masyadong takot sa kanya para sabihin sa kanya ang katotohanan. Ngunit biglang nagpakita ang kanyang mga gwardya at pinatunayan siyang mali sa pamamagitan ng pangangaral tungkol sa kung gaano nila siya kamahal. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kikuro na hindi niya siya kinamumuhian. At kahit na ang orihinal niyang intensyon ay para matakpan niya ang kanyang pagka-frenzy, nagbago ang kanyang isip at nagpa siya na gamitin niya ito sa kanilang susunod na labanan dahil ito ay isang makapangyarihang kasanayan na negal iligtas ng napakaraming tao. Nag-aalala si Hana na baka masaktan siya muli, ngunit ipinaliwanag niya na maaari niyang matutunan itong gamitin habang may kamalayan upang maiwasan ang negatibong reaksyon. Ang simbahang sumasamba sa banal na ibon, ang simbahan ng Phoenix, at ang templong sumasamba sa Diyos ng Kulog, si Zenith, ang templo ng Zenith, ay pinapatakbo ng mga puti at itim na mangkukulam, ayon sa pagkakabanggit, at sila ay pangunahing nasa magkasalungat na larangan ng Mahika, kaya naman ilang dekada na silang hindi magkasundo. Sa kasalukuyan, pinapanood ni Kikuro ang isang nakakatawang representasyon ng tunggalian na ito. Habang ang puting mangkukulam na si Maydina, at ang itim na mangkukulam na si Danner, ay naghihilaan sa pisngi ng isa't isa sa kagubatan. Hiniling sa kanila ni Kikuro na tumigil, ngunit ang mga babae ay nagsimulang humila ng mas malakas. Kaya, hinailan niya si Danner palayo at tinanong ito kung ano ang nangyari.
Ipinaliwanag ni Danner na habang nagpapatrolya sila ni Norma sa kagubatan, sinubukan ni Maydina na simulan ang isang pag-uusap kay Maydina gamit ang isang paksang sa tingin niya ay hindi magiging kakaiba kung pag-uusapan nila ito sa isang mas bata. Noon, sinabi ni Danner kay Maydina na sila ni Hana ay naging matalik na magkaibigan dahil sa kanilang parehong pagkahilig sa mga video game at anime. Nang tanungin niya si Maydina tungkol sa kanyang mga libangan, sinabi ni Maydina na mahilig siya sa mga nobelang misteryo at ang kasalukuyan niyang binabasa ay nanalo ng isang parangal. Gayunpaman, ginawa ni Danner ang pinakamalupit na hakbang sa playbook ng bawat mambabasa ng manga sa pamamagitan ng pagsira sa katapusan at ito ang nagpabaliw kay Maydina. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Maid na sa spoiler at pinayuhan siya ni Norma na patawarin si Danner, ngunit patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa mga ginawa ni Danner. Kaya, hiniling ni Kikuro kay Danner na humingi ng tawad. Gayunpaman, habang humihingi ng paumanhin si Danner, naglabas siya ng isa pang spoiler, na lalong nagpaiyak kay Maydina, ngunit isiniwalat niya na hindi niya pala nabasa ang nobela sa simula pa lang, dahilan para lalong magreklamo si Maydina. Napagtanto ni Maydina na ang kanyang pagrereklamo ay magpapakita sa kanya bilang isang kakaibang tao, kaya ipinaliwanag niya na lagi siyang tapat sa mga taong may sentido komon, at inamin ni Norma na kahanga-hanga na pareho silang nakapagsasalita ng kanilang mga saloobin sa isa't isa, ngunit binalaan niya silang mag-ingat dahil nasa kagubatan sila. Nang makita ito, napagtanto ni Danner na mas maayos ang pakikitungo ni Maydina kay Norma kaysa sa pakikitungo niya kay Kikuro at sa kanyang sarili. Ngunit hindi nagulat si Kikuro dahil alam niya na ang mga pulang mangkukulam na maaaring gumamit ng parehong uri ng mahika ay karaniwang ginagawa upang maging tagapamagitan sa pagitan ng mga madilim at puting mangkukulam. Sinabi ni Kikuro kay Danner na nagulat siya na lumalapit si Maydina sa isang kapwa lalaki noong dati ay humingi ito ng gabay sa kanya. Ngunit nagulat si Danner na lalaki si Norma, kaya hiniling niya rito na kumpirmahin ito. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Maydina na tumigil sa pagiging walang galang sa pamamagitan ng pagtawag kay Norma na lalaki. Ngunit nilinaw ni Norma ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbubunyag sa kanya na siya ay isang lalaki, at ang pagkabigla ay tumama sa kanya na parang isang talim sa gulugod. Nagsimulang magreklamo si Maydina dahil sa plano niyang makipag-ugnayan kay Norma bilang mga kapwa-miyembro ng Zero Plot Committee. Ngunit dahil parang anghel pa rin sa kanya si Norma, nagpasya siyang ituring ito bilang kanyang babaeng matalik na kaibigan sa pagsulong. Bigla, narinig nila ang isang grupo ng mga halimaw na papalapit, kaya tumakbo si Kikuro para harapin sila. Ngunit nagreklamo si Danner na pinapaslang ni Kikuro ang lahat ng mga halimaw gayong ang sesyon ng pagsasanay ay para sa mga mangkukulam. Kaya ipinaliwanag ni Norma na iniiwan niya ang maliliit na halimaw para sa kanila dahil ang halimaw na kanyang hinaharap ay isang malakas. Nagsimula silang magtalo kung sino ang pinakamahina sa kanila. Ngunit nakita ni Norma ang isang halimaw na galame na aatake kay Danner. Kaya itinulak niya ito palayo, ngunit nahuli siya ng halimaw na galame. Habang nakakulong, ipinaliwanag niya na ang halimaw ay tinatawag na berip at binalaan silang mag-ingat dahil nagbabalat kayo ito bilang isang halaman upang mahuli ang biktima nito. Hiniling ni Danner sa kanya na mag-ingat dahil ang halimaw ay hindi rin nagpapakita ng awa sa mga lalaki. At pinatunayan ng berip na tama siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga takip sa plot, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang asset, na nag-aalis ng kanyang mga pagdududa tungkol sa kanyang tunay na kasarian. Kaya, hiniling ni Maydina kay Danner na iligtas siya gamit ang kanyang itim na mahika, ngunit sinabi ni Danner na tatamaan niya ito kung susubukan niya. Dahil sa desperasyon, binato ni Danner ang halimaw ng bato, ngunit nauwi ito sa pagtama kay Norma sa tiyan. Kaya, iminungkahi ni Maydina na makipagpalitan sila ng atake sa halimaw habang paulit-ulit itong pinapagaling. Hindi sumang-ayon si Danner sa plano, kaya nagtalo ang dalawang babae ng ilang minuto bago nagpas siyang maghintay kay Kikuro. Gayunpaman, isa pang grupo ng berip ang nagpakita sa likuran nila at sinimulan din silang labagin habang nagmamakaawa sila. Kalaunan, bumalik si Kikuro at iniligtas silang lahat sa pamamagitan ng pagsira sa mga di banal na halimaw na ito. At humingi ng tawad si Norma sa kanya dahil sa pagdudulot ng gulo, ngunit sinabi niyang kasalanan niya kung bakit hindi niya nakita ang mga halimaw sa oras. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Norma sa pagpapakita sa mga babae ng kanyang asset,
ngunit sinabi ni Danner na ayos lang dahil ang kanyang asset ay mas simple kaysa kay Kikuro. At dahil dito, inakusahan sila ni Maydina na nagsesyon sila. Pinalala pa ni Danner ang sitwasyon sa pagsasabing hinawakan niya ang rocket launcher ni Kikuro habang nasa loob pa ito ng pakete. At pinagdudahan siya ni Maydina hanggang sa makita niyang mukhang natatarante si Kikuro. Kaya tinawag niya itong isang talunan. Maya-maya, nasa training grounds na si Kikuro at nakikipaglaban para sa kanyang buhay habang umiiwas sa sunod-sunod na pag-atake mula kay Hana. Ngunit kalaunan, hinampas siya ni Hana sa lupa. Kaya nag-activate si Enyumi ng lullaby spell, na nagpatulog sa kanya. Habang pinapanood siya, ipinaliwanag ni Enyumi na maraming grupo ang gustong kumuha kay Hana dahil siya na ang nakapaslang ng pinakamaraming halimaw sa lungsod sa ngayon, ngunit hindi niya maaaring payagan itong kumilos kahit saan pa sa kanyang kasalukuyang estado upang maiwasan ang mas maraming nakakabaliw na mga senaryo. Ipinaliwanag ni Kikuro na matagal na siyang hinahangaan ni Hana, at ang kanyang pag-uugali sa matinding pagkabaliw ay resulta ng mga pinataas na pandama, at sa palagay niya ay hindi talaga siya mahal nito tulad ng sinasabi niya noong nasa ganoong estado siya. Sa Guildhall, sinabi ni Miso kay Esi na sinamahan ng kanyang ina sina Hana at Kikuro sa isang sesyon ng pagsasanay sa mga bundok. At pinaghihinalaan ni Esi na maaaring mayroon silang triangle session, kaya nagmadali siyang salubungin sila. Pagbalik sa training grounds, nagising si Hana at sinubukang sunggaban si Kikuro, ngunit umiwas ito, kaya naghanda siyang umatake muli. Nang makita ito, pinigilan siya ni Enyumi sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na gusto ni Kikuro ang mga babaeng parang babae. Kaya, nagsimulang umakto si Frenzy Hana na parang isang prinsesa ng Disney. Gayunpaman, napansin ni Enyumi na nasugatan si Kikuro, kaya inalagaan niya ang sugat. Ngunit nagselos si Hana at muling umatake. Naiwasan ni Kikuro ang atake, ngunit pinunit ng shockwave ang mga plot cover ni Enyumi, kaya tinumbasan ni Hana ang enerhiya sa pamamagitan ng paglantad din ng kanyang mga asset at pag-ipit kay Kikuro sa pagitan ng kanilang malalaking asset. Pagkatapos, nagsimulang maawa si Hana sa kanyang mga ginawa. Kaya, inalo siya ni Enyumi at Kikuro. Ngunit biglang dumating si Esin at nataranta dahil inakala niyang iniiwan siya ng mga ito para magsimula ng bagong pamilya kasama si Hana. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita-kita sina Kikuro at ang kanyang grupo sa paaralan at gumugol ng maraming oras na nagkakasama-sama. Pagkatapos ng klase, inamin ni Hitamo na mahal siya nito at hinampas siya nito sa lupa, ngunit nakita niya na biglang naglaho ang lahat ng kanilang plot cover. Bigla, dumating din ang lahat ng iba pang mga babae na walang mga plot cover at hinampas si Kikuro sa lupa habang inaamin ang kanilang pagmamahal para sa kanya. Nang tanungin ni Hitamo si Kikuro kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanila, sa wakas ay nagising si Kikuro mula sa panaginip na ito at nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala siyang natapon na puting bagay sa kanyang sarili. Kaya, nagpa siya siyang mas magsikap sa mga quest. Nang araw na iyon, natapos ni Kikuro at ng mga babae ang kanilang quest. Kaya, iniabot sa kanila ni Enyumi ang kanilang mga sweldo para sa buwan. Habang kinukuha ni Danner ang kanyang sobra, nagulat siya na isang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang maging isang adventurer siya dahil ang lahat ng patuloy na drama ay nagparamdam sa kanya na parang walang hanggan. Tinanong ni Hitamo si Enyumi kung ayos lang ba sa kanya na kunin ang pera dahil hindi pa niya nagagawang patumbahin ang isang halimaw ng mag-isa, ngunit sinabi ni Enyumi na kalma lang at iniabot sa kanya ang sweldo habang ipinaliwanag na pinahahalagahan siya ni Kikuro dahil siya ang nakakumpleto ng pinakamaraming quest kasama niya. Matapos makuha ni Hana ang kanyang sweldo, napansin ni Hitamo na hindi pa natatanggap ni Maydina ang sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Maydina na makukuha niya ang kanyang sweldo mula sa simbahan dahil ang pera para sa mga puting mangkukulam ay nagmumula sa isang seksyon sa payroll na tinatawag na White Magic Insurance. Naalala ni Hitamo na nakita niya ang kolum ng White Magic Insurance noong nagpaparehistro siya para maging isang adventurer. Kaya ipinaliwanag ni Maydina na ito ay isang sapilitang insurance na dapat bayaran ng lahat ng gwardya dahil sa white magic or ang eksklusibong paraan ng pagpapagaling ng mga tao. At ipinaliwanag ni Enyumi na ang mga sweldo ay hinati sa isang nakapirming sweldo para sa bawat trabaho at 1% mula sa mga extermination na nangangahulugang ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng iba't ibang halaga. Gayunpaman, masaya pa rin si Hitamo sa halagang ibinigay sa kanya.
At ipinahayag ni Danner na gagastusin niya ang lahat ng kanyang pera sa mga walang kwentang video game. Habang pinag-uusapan ng mga babae ang kanilang mga plano, sinabi ni Hitamo na gusto niyang bayaran si Kikuro dahil hindi siya sumuko sa kanilang mga misyon at palagi siyang pinoprotektahan. Sumang-ayon ang ibang mga babae na naging mabait din siya sa kanila sa parehong paraan, at nagsimula silang mag-isip ng mga paraan upang mapasaya siya. Maya-maya, sabay-sabay na naliligo ang mga babae, at inamin ni Maydina na wala siyang alam tungkol sa mga kagustuhan ni Kikuro. Kaya, ipinaliwanag ni Danner na ito ay dahil isa siyang lalaking inialay ang kanyang buhay sa pakikipaglaban. Iminungkahi ni Hana na bigyan si Kikuro ng kutsilyo, ngunit sinabi ni Hitamo na ito ay isang bagay na regular niyang ginagamit, at iminumungkahi ni Danner na ibigay nila sa kanya ang kabataang pinapangarap niya bilang regalo. Kinabukasan, natutulog pa rin si Kikuro nang may pumasok sa kanyang kwarto at sinubukang agawin siya. Kaya, nag-activate ang kanyang auto-defense mode, na nagpapahintulot sa kanya na sunggaban at harapin ang mananakop. Gayunpaman, nakita niya na ang nanghihimasok ay si Maydina, na nagmakaawa sa kanya na huwag itong saktan. Ngunit biglang kinuhanan sila ni Danner ng litrato sa ganoong posisyon at pabirong nagbanta na ilalathala ito sa pahayagan. Sa sandaling iyon, dumating ang iba pang mga babae at ipinaliwanag na ang kanilang layunin ay ibigay sa kanya ang kabataang lagi niyang pinapangarap bilang gantimpala sa lahat ng kanyang tulong. Nang tanungin niya kung bakit sila nakasuot ng uniforme, ipinaliwanag ni Danner na nagpapanggap sila bilang kanyang mga kasintahan sa paaralan, ngunit itinuro niya na kakaiba na pumunta sila sa bahay ng isang solong lalaki na nakasuot ng mga damit na iyon. Inamin ni Danner na pinagtitinginan sila ng lahat sa daan habang papunta sila roon, ngunit nagsimulang matarante si Kikuro dahil alam niyang tatawagan siya ng kanyang kapitbahay na babero. Kaya, ipinaliwanag niya na maaari nilang linawin ang bagay na ito sa pamamagitan ng paglabas ng maayos. Gayunpaman, sinabi ni Kikuro na wala siyang oras para pasayahin sila dahil plano niyang makipagkita sa isang tao sa araw na iyon. Kaya, nagpa siya si Danner na magluto at maglilinis sila sa kanyang bahay habang wala siya. Bigla, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tao na nag-imbita sa kanya na sumama kay Hitamo, ngunit nagreklamo siya na ang kanyang bahay ay magiging impyerno kung isasama niya siya roon. Gayunpaman, patuloy siyang pinipilit ng tao, kaya sa wakas ay pumayag siyang isama siya mamaya. Pagkatapos tapusin ang tawag, ipinaliwanag niya sa lahat na makikipagkita siya sa isang gwardya ng iskolar na tumutulong sa kanya mula pa noong bata pa siya upang tanungin kung bakit napaka-agresibo ng mga halimaw kapag sinusubaybayan nila ang mga babae. Nang marinig ito, pumayag si Hitamo na sumama sa kanya at sinubukan niyang sabihan ang iba na umuwi, ngunit lahat sila ay nagpahayag na ihahanda nila ang pinakamasarap na putahe para sa kanya. Nang makitang hindi niya sila mapigilan, pinayagan sila ni Kikuro at sinabihan si Hitamo na umalis na sila kapag natapos na niya ang paghahanda. Di nagtagal, dumating sina Kikuro at Hitamo sa isang bookshop kung saan nila nakilala ang isang imp na nakasalamin na nagngangalang Mili, na inakusahan si Kikuro na mas weirdo kaysa kay Hisoka dahil sa pagpapasuot kay Hitamo ng uniforme ng estudyante para mapasaya siya. Ngunit ipinaliwanag ni Kikuro na mali ang kanyang iniisip. Ipinakilala ni Mili ang kanyang sarili kay Hitamo at dinala sila sa kanyang pribadong tirahan upang maipaliwanag ng maayos ang mga bagay-bagay. Sa bahay, nakapagluto ang mga babae ng isang pagkaing masarap, ngunit sinabi ni Danner na kinokopya lamang nila ang may akda ng recipe, kaya nagpa siya silang lahat na i-upgrade ang pagkain mismo. Pagbalik sa bookstore, ipinaliwanag ni Mili na ang mga normal na tao ay may rate ng pagsipsip ng mana na 1%. Ngunit espesyal si Hitamo dahil ang kanyang rate ay 100%. At ang mana na nawawala sa kanya ay agad na nababawi ng mga mahiwagang partikulo sa paligid niya. Ang dahilan kung bakit siya mabilis na nakakabawi ay dahil ang mana ay palaging nananatili sa pinakadalisay nitong anyo, hindi tulad ng ibang mga tao, at ito ang dahilan kung bakit siya ang perpektong pagkain para sa mga halimaw. Ipinaliwanag din ni Mili na mas sensitibo siya kaysa sa iba dahil sa kadalisayan ng mana na ito, at ang kanyang mana ay madaling sama-sama sa kapaligiran, kaya naman palagi siyang naaaksidente. Tinanong ni Kikuro kung bakit naiiba ang pakikitungo ng mga halimaw sa mga babae kaysa sa mga lalaki, ngunit tumanggi si Mili na sabihin sa kanya ang sagot, na sinasabing hindi pa siya handa para dito.